Hindi naman. Sayang lang. Sayang lang. Noong una ako ay si Miao Guo. Isa lamang akong tao na may talento. Kung hindi sa pamamagitan ng teknolohiya ng nakaraang buhay, tiyak na. Tiyak na ako. Sige na. Tara na, maghalo-halo tayo. Kahit saan, kailangan natin kumain. Bakit puro gulay na lang ang natira? Aba, may isang bahagi pa ng ginisang baboy. Hindi ba't si Xia Zheneng ang pinakamagandang babae sa paaralan? Nabangga siya. Sobrang nakakaawa. Wala akong anuman, kaibigan, hindi mo na kailangang. Tita, bilisan mo, ipasa mo sa akin ang lutong liempo. Sino yung lalaking iyon? Nabangga si Xia, hindi man lang tumulong. Diretso pang kumuha ng pagkain. Sobrang lalala na ng pagiging straight guy niya. Ikaw talaga. Ito ang aking ginawang liempo. Huwag mong isipin na makukuha mo ito. Hindi ba't ako'y isang napakagandang babae? Mukhang mas mabuti pa ang liempo kaysa sayo. Karapatan mong mag-isa. Paano niya alam na ako'y isang lalaki? Na-detect ang host na sobrang tuwid na lalaki. Nagising ang teknolohiya para sakupin ang diyosa. Nakatali na si Ginoo. Summer Zhining. Ano? Magpakilig sa kanya. Sistema. Ang ibig mong sabihin ay makakuha ng magandang impresyon mula kay Summer Zhining. Makakakuha ka ng mga gantimpala mula sa Black Tech. Tama. Goddess Xia Zhining. Sa antas ng pagkagusto sa host. Kapag umabot na sa isang tiyak na antas, makakakuha ka ng gantimpala. Ngayon ay nagbibigay ng bagong manlalaro na pakete. Teknolohiya ng carving. Ang gantimpala para sa mga baguhan ay ang pinaka-advanced na teknolohiya sa photolithography. Hindi ba't mas impressive ang premyo sa likod? Pero kakagaling ko lang sa pagselos kay Xia Zhining. Nainis na ako sa kanya. Baka ibigay na lang natin sa kanya to. Sige na lang. Siguradong hindi niya magugustuhan ito. Kakausap ko lang. Baka naman masyado akong mataray sa batang iyon. Hindi naman siya. Magiging tahimik dahil sa sinabi ko, di ba? Sa wakas, hindi ko akalain na siya pala ay kumakain ng masarap. Saksakin kita, pangit na lalaki. Saksak. Dapat. Paano makakakuha ng simpatsya ni Xia Zhining? Sa kanlurang bahagi, muli silang nag-umpisa ng mga kalokohan. Sisi natin ang teknolohiya ng bansa natin. Sobrang nahuhuli. Hindi ganun. Hindi sana tayo ganito pinapahirapan. Guru Zhou. Sino ang nagpasama ng loob sa inyo? Bakit ang init ng ulo nyo? Wala naman. Tungkol lang sa kanlurang bahagi. Nagsimula na namang magulo. Medyo nag-aalala ako. Nag-aalala ako sa ating teknolohiya. Kailan kaya natin makahabol sa kanila? Ay, tama nga. Ang teknolohiya ng Xia bansa. Hindi pa ito maunlad? Kung ibibigay ko ang teknolohiyang iginawad ng sistema sa estado. Hindi ba't? Guru Zhou, may sasabihin ako sa iyo. Sa totoo lang, nagising ako sa isang sistema. Hindi naman. May tao talagang, para sa isang plato ng twice cooked pork, na hindi pinapansin ang ganda mo. Tama nga. Talagang naiinis ako. Sa mundong ito. Paano nangyari? Sobrang straight na tao talaga. Talagang medyo labis. Pero, ang reaksyon mo, masyadong malaki naman. Hindi lang niya ako nabangga. Kinuha pa ang aking ginawang karne. Ang galit na ito ay hindi mapapatawad. Bakit parang may mali? Parang may something na hindi tama. Lalaki. Nakuha mo ang atensyon ko. Linran yan. Anong sinasabi mo?
Ako si Xia Zaining. Kung magustuhan ko siya, ako ay aso. Ning Ning, sinasabi ko sa'yo, mas mabuting huwag kang magbigay ng ganitong sumpa. Kapag nangyari ito, hindi ito magiging maganda. Lin Ranran. Hindi. Hindi ko pa rin masyadong naintindihan. Anong mga gantimpala? Anong mga gantimpala? Anong mga teknolohiya? Hindi ka pa ba gising? Nagsasalita ka ng tulog Ganito na lang ang sabihin ko sa'yo. Ipakikita ko sa'yo ang isang bagay. Ito ay ibinigay ng sistema. Para sa bagong gantimpala sa pinakamataas na teknolohiya ng lithography, ng top tier na makina. Talagang ito ay. Si Suyang, ikaw talaga ay isang swerte sa ating bansa, ang Summer Country. Hindi mahalaga kung swerte o hindi. Mahalaga ang ngayon. Nainis ko si Xia Zaining. Mahirap nang itaas ang kanyang magandang impresyon. Hindi ba't ito ay panliligaw? Huwag kang mag-alala. Tungkol dito, tutulungan kita. Hoy, Longlao. Mayroon akong isang bagay na nais kong iulat sa'yo. Nakita ko na ang mga materyales. Tiyak na ito ay pinakamataas na antas ng teknolohiya sa lithography. Naniniwala ako sa'yo. Kaya, Ginoong Long, isang bagay na ito. Narito ako upang bigyan ka ng pinakamataas na pahintulot. Maaari mong gamitin ang lahat ng yaman ng paaralan. Ako na ang bahala sa proseso. Kung may mga problema, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Dapat talaga. Hindi ito mabigo. Naiintindihan mo ba? Tiyak na garantisado matatapos ang misyon. Ay naku. Guru Zhou, kanino ka tumawag kanina? Bakit ang seryoso mo? Wala kang alam ha? Kakausap ko lang kanina. Pero ang aking gurong mahal, ngayon ay, pero tayo, direktor ng kagawaran ng paggawasa siya. Kaya't para akong nakahawak sa isang malaking binti. Pero, kailangan ng proseso, Longlao. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa simula. Ikaw. Tulungan mo akong makuha ang babae. Kaya mo ba? Ako ang vice-dekano ng physics sa Kyoto University. Tutulungan kita. Ayaw mo pa rin. Guro. Huwag kang magalit. Hindi ako natatakot na mabigo sa misyon. At maantala ang mga bagay ng bansa, di ba? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi kita pababayaan na mabigo. CJ. Nabaho. Tignan natin kung mangyayari pa ito sa'yo. Nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon sa pagkakataong ito. CJ, sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung susunod na pagkakataon, tingnan mo kung paano kita ayusin. Susunod na lang tayo pag-usapan. Ay, ikaw na masamang bata. Talagang walang magawa sa ulo mo. Miss na miss kita. Tatay. Kailan ka? Dalhin mo ako sa Starlight Banquet Hall. Kain tayo. Bukas dadalhin ka ni Papa. CJ. Papa. Anong nangyari sa'yo, Papa? Tatay. Sana'y pumayag ka sa akin. Nadalhin ako sa Starry Hall. Pero, iniwan mo akong mag-isa magpakailanman. Ngunit ayos lang. Tiyak na. Pupunta ako sa Starry Hall. Para kumain ng isang beses. Ang paborito mong lutuin. Suyang. Ito si Xia Zaining. Dahil sa kanyang ama. Palagi siyang gustong kumain sa Xinguang Banquet Hall. Basta't madala siya roon, tiyak na tataas ang kanyang simpatsya. Director. Ang galing mo naman. Kaya mong malaman yan. Tinatanggap ko. Medyo minamaliit kita noon. Bastos kang bata ka. Dalhin mo ang imbitasyon. Kailangan mong ibigay sa kanila. Magpasalamat ka ng maayos. Naririnig mo ba? Ano? Humingi ako ng tawad sa kanya. Hindi. Kagabi, binangga mo siya. Bakit hindi ka magpasalamat? Huwag mong kalimutan na ikaw. Ngayon ay nagtatrabaho para sa bansa.
Sige, ayos lang. Sige, bumalik ka na at maghanda. Tandaan ang iyong asal. Dapat ay tapat ka. Ay, naiintindihan ko na. Uunahan na kita alis. Lanan. Hatsing. Sinasabi ko, yun. Kaibigan kong si Xia Zining. Pumunta ka rito. Xia Zining. Pupunta na ako. Ang lalaking ito ay talagang matapang. Si Zhang Ran ay diretsong sumigaw gamit ang megaphone. Bakit siya naglakas loob na lapitan si Xia Xiaohua? Hindi ba siya natatakot na magalit si Liu Xiao? Si Xia Gining. Ning. Bumaba ka na at tingnan mo. May isang tao sa ibaba na sumisigaw. Pumunta na siya sa ibaba. Bakit? Ano? May isang lalaki. Nasa ibaba may dalang megaphone. Nagsisigaw na pumunta ka sa ibaba. Siguro, gusto kang ipahayag ang nararamdaman niya. Ay. Isa na namang pag-amin. Kailan ba ito matatapos? Siyempre. Hindi maganda kung bababa ako. Ikaw, pwede bang tulungan mo akong tumanggi? Ay. Kapag ang best friend mo, talagang nakakainis. Kailangan pang araw-araw na tulungan kang tanggihan ang mga lalaki. Ay naku. Okay na, Ranan. Tulungan mo na ako, please. Lanan, ihahatid kita ng gatas na tsa mamaya. Totoo ba? Mas mabuti na yan. Haha. Lumabas na si Linranran. Mukhang tatanggihan na naman ang batang ito. Siyempre, tatanggihan siya. Kailangan lang niyang sumigaw gamit ang megaphone. Kung magtagumpay, may multo na. Xia Zening. Kaklase. Kaklase Zening. Kaklase Ning. Pakiusap. Hoy, huwag ka nang sumigaw. Si classmate siya. Ay tinanggihan ka na. Ay, ano ba yan? Sabihin mo nga. Lumabas ka at magpahayag. Wala ka pang inihandang bulaklak. Sobrang wala kang sinseridad. Magsimula na tayo. Pagsisisi. Hindi ako nandito para magsisi. Sige na. Huwag mo nang laruin ang ganitong taktika. Masyado na yan. Classmate Zening. Hindi siya lalabas para makita ka. Eh di wala akong pakialam. Kailangan niyang bumaba at makipagkita sa akin ngayon. Kung hindi, magsisigaw ako. Ikaw. Ay naku. Umalis ka nga dyan. Xia Zening. Pakiusap. Labas ka saglit. Ikaw. Tumahimik ka nga. Lanan. Uy, tingnan mo. Lalalala. Maliit na mga binti. Hindi mo maabot. Sinasabi mo talagang maiksi ang mga binti ko. Naiinis ako sa'yo. Bakit may ingay pa sa ibaba? Baka yung lalaking ito. Sobrang mahirap kausap. Hindi pwede. Baka bumaba ako at tingnan. Sige, pupunta ako. Talagang walang modo yung lalaking yan. Tanggihan na siya ng tao. Nandito pa rin siya, ayaw umalis. Kapag lumabas na ang reyna ng paaralan, tiyak na papagalitan siya. Ikaw. Maliit na maikling binti. Hindi na kaya, di ba? Naiinis na ako sa'yo. Ran. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? May problema. Sinasaktan niya ako. Lanan. Sige na. Hindi na ako galit. Ang taong ito, ibigay mo sa akin. Lanan. Nagmamalaki pa siyang saktan si Ranran. Tingnan mo kung paano. Ikaw. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Humihingi ng tawad. Kayong dalawa. Nagkakilala. Siya nga. Kahapon binangga mo ako. CJ. Ikaw pala ang nakabangga kay Ningning. Bilang paghingi ng paumanhin, bukas imbitahan kita sa Starlight Banquet Hall para kumain. So ibig sabihin, makakain ko ang paboritong ulam ng tatay ko. Huwag kang mag-isip. Nasa 2 sirang imbitasyon. Kaya mo. Talagang. Gusto mo akong imbitahin. Sa Starry Banquet Hall para kumain. Siyempre, tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Bukas ng umaga. Magkikita tayo sa harap ng paaralan. Anong nangyari? Bakit hindi tinuruan ng Summer Queen na ito ang batang ito? Talaga bang pumayag ang Summer Queen? Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan kong mabilis na sabihin ito kay Liu Xiao. Liu Xiao. Putang ina. Liu Xiao. Gwapong babae sa summer school. Parang pumayag na siya.
Sa panliligaw ng isang lalaki. Ano? Anong klaseng tao yang batang yan? Hindi ko pa siya nakita dati. Pero sa suot niya, hindi mukhang mayaman. Isang cute na bata. Nagmamatapang na agawin ang babae ko. Mukhang ayaw na sa buhay. Hoy, Guruzew, nakahanda na ba sa inyo? Kumusta na? Huwag kang mag-alala. Nakaayos na ang lahat. Hindi. Ikaw. Ganyan ang suot mo ah. Anong masama sa suot ko? Kakabili ko lang. Ito ang unang suot ko. Hindi ba't? Siya ang sikat na babae sa tag-init. Sino yung lalaking katabi niya? Baka naman may nobyo na siya. Tayo na. Kuya. Tochinin. Saan ka pupunta? Saan ako pupunta? Hindi na kailangang magulat sa'yo, di ba? Bukod pa rito, pakitawag na lang sa akin na siya, classmate. O kaya naman, siya Tochinin. Hindi ako natatakot sa'yo. Nanaloko ng ilang tao, di ba? Bata. Hindi ko alam kung anong paraan. Ang ginamit mo, para linlangin si Zaining. Pero ikaw, isang walang kwentang tao. Hindi mo siya kayang bigyan ng kaligayahan. Lumayo ka sa kanya. Sabi mo, mas mabuti pang sabihin mo kay classmate siya. Kung ayaw niyang pumunta, hindi ko siya pipilitin. Ay, Suyang. Huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Wala akong kinalaman sa kanya. Tutu, umuwi ka na. Ayaw kitang makita. Ginagawa mo ito para sa isang loser. Pinaalis mo ako. CJ. Gusto kong makita. Anong meron siyang kakayahan? Pupunta na ako. Itong mamahaling sasakyan. Tanging si Liu Xiao lang. Ang pwedeng umupo. Sa pinakamataas na antas ng mayaman na anak. Siguro lang. Gusto kong makita. Saan ba talaga nakasakay ang ating school beauty? Sa mamahaling sasakyan ni Liu. O kasama itong mahirap na loser sa bus. Hahaha. Zening. Saan ka pupunta? Sasamahan kita. Bakit pa makikisama sa mahirap na loser na ito? Nakakahiya naman. Wow. Sosyal na sasakyan. Itong gulong. Itong pintura. Bata, mag-ingat ka. Baka masira ang sasakyan ko. Kahit ibenta ka, hindi pa rin sapat ang bayad. Suyang. Huwag mo siyang pansinin, umalis na tayo. Ay, bakit ang bilis mong umalis? Yung bus na pangalawa. Hindi pa dumarating, di ba? Hindi ako nagmamadali. Aking inasikaso ang sasakyan. Malapit nang dumating. Ay naku. Ikaw na mahirap na ito. May sasakyan ka pa. Hindi ka man lang magplano ng maayos bago mangaral. Lene. Suyang. Huwag kang magpanggap na matatag. Kung talagang hindi na kaya, sakay na lang tayo ng bus. Sinasabi ko talaga, darating na si Ma ang driver para sunduin tayo. Lene, tila nga namang magaling kang magpanggap. Kung talagang may kakayahan ka. Gino, pakiakyat na po kayo. Gino, aalis na ako. Selyo o ang plaka. Pampamahalaan na sasakyan. Si Zhang Ren ang sasundo sa batang lalaki na ito. Yun ba na lalaki? Ay talagang isang nakatagong anak ng opisyal. His. Ngayon, tiyak na mapapahiya si Liu Xiao. Talagang magiging kahiya-hiya ito. Ginosu. Ginang. Pakiakyat sa sasakyan. Lanan. Ganitong sasakyan. Hindi ko pa nakita. Kaya pala siya ang sinundo. Ano bang background niya? CJ. Tingnan mo ang impormasyon tungkol sa kanya. Okay. Gusto kong makita kung sino talaga siya. Kung anong pinagmulan niya. Hindi nakakapagtaka na ito ang Starlight Banquet Hall. Yung dekorasyon, sobrang marangya. Ito, ay para bang, kasalan ng isang malaking tao. Narito na ang huli. Inutusan ng leader, na lumikha ng romantikong atmosfera. Hindi ako pwedeng magkamali dito. Narito na si Ginoong Su at ang kanyang asawa. Maligayang pagdating, kay Ginoong Su at sa kanyang asawa. Sa Starry Banquet Hall para kumain. Huwag kang magbintang-bintang. Ako at siya. Si Suyang, gutom na rin ako. Magsimula na tayo agad. Ano ang ibig sabihin ni Xia Zining dito? Hindi kaya siya ay may masamang pakiramdam na sa akin? Matapos kong makapunta sa Starlight Banquet Hall, huwag na huwag tayong mapalayas. Dahil sa maliit na bagay na ito, kailangan kong makita ang lugar kung saan nagtrabaho ang ama. Kay, nakarating na ako sa Starry Banquet Hall para kumain. Kaibigan siya. Hindi ka ba gutom? Kumain ka na. CJ. Ginoo at Ginang,
Narito ang aming Starlight Banquet Hall, na espesyal na inihanda para sa inyo, na mga inumin. Hanggang sa wakas. Ang dalawang tao ay umiinom ng isang inumin. Hindi ito masyadong angkop, di ba? Walang anuman. May dalawang straw naman, di ba? Huwag sayangin ang kabutihan ng iba. Suyang, salamat sa'yo. Dalhin mo ako sa Starlight Banquet Hall. Kumain. Nakatupad ito sa aking hiling. Goddess Xia Xining. Nakapagtaas ng 20% ang kanyang pagtingin. Makukuha ang gantimpala. Bagong teknolohiya sa biodegradable na material. Pagkagusto kay Xia Xining. Sa wakas, nakamit na. At nakakuha pa ng bagong teknolohiya sa pagdegrade ng baka. Bagong teknolohiya sa biodegradation. Ngayon, talagang nalutas. Ang isang malaking problema ng bansa. Classmate Xia, ikaw talaga, ay isang malaking bayani ng ating bansa. Bayani ng bansa. Ano bang sinasabi mo? Wala naman. Tama nga. Sinasabi mo, ang wish mo ay, pumunta sa Starlight Banquet Hall para kumain. Dati ang tatay ko ay head chef sa Starlight Banquet Hall. Noong araw na yon, sa wakas pumayag siyang dalhin ako, kumain sa Starry Banquet Hall. Ngunit ang resulta ay, ngayon hindi ba? Naabot mo na ang iyong pangarap. Dapat ay masaya ka. Lanan, tama ka. Nahirapan akong makamit ang aking pangarap. Dapat ay masaya. Sayang. Hindi ko natikman ang pinakamagaling na ginawang ulam ng tatay. Pero, okay na rin. Kung ibibigay ko sa kanya, pritong karne. Siguradong makakakuha ulit ng maraming simpatsya. Para sa simpatsya, laban na. Hindi ba't pritong karne lang yan? Gagawin ko para sa'yo. Hindi ka naman marunong magluto. Sobrang minamaliit mo ako. Hindi naman basta-basta magluto lang. Bibigyan kita bukas ng sorpresa na magpapanganga sa'yo. CJ, gusto ko talagang matikman, dali. CJ, bukas na lang. Magbabalik tayo pa rin. Sa Starlight Banquet Hall, ako mismo ang gagawa para sa'yo. Muling pupunta sa Starlight Banquet Hall. Pwede ba? Siyempre, just treat this as your own home. Sige lang. Walang problema, di ba? Ayos. Kaya bukas, huwag kalimutang magkita. Suyang. Ang galing mo, ha? Diretso mong naayos ang usapan. Tungkol sa date. Noong panahong iyon, nakita kong kawawa siya. Medyo nahirapan akong makita siya. Huwag na nating pag-usapan yan. Kakatanggap ko lang ng gantimpala mula sa sistema. Bagong uri ng biolohikal na teknolohiya. Ano? Nasaan ang teknolohiya? Bilisan mong ilabas at tingnan. Huwag kang masyadong ma-excite. Nasa isip ko ang teknolohiya. Pero maaari kong isulat ito agad para sa'yo. Ito si Suyang. Ano ba talaga ang background niya? Guro, tapos na ako. Tingnan mo ito. Ay naku. Ay naku. Talaga namang, ito ay bagong uri ng teknolohiya sa biolohiya. Dahil sa teknolohiyang ito, hindi na tayo kailangang mag-alala tungkol sa problema ng polusyon sa kapaligiran. Kailangan kong magmadali. Ipaalam ang magandang balita na ito sa aking guro na may utang na loob. Hoy, Ginoong Long. Ako'y estudyante mo. Nakakuha na naman ako ng bagong teknolohiya. Nakakuha na naman ako ng bagong teknolohiya. Nakakuha na naman ako ng bagong teknolohiya. Nakakuha na, bagong teknolohiya. Ito ay bagong uri ng teknolohiyang biodegradable. Ano? Bagong uri ng teknolohiyang biodegradable. Ay, dahil sa teknolohiyang ito, hindi na tayo kailangang mag-alala. Sinasalakay ng mga opinyon sa kanluran. Tama, ang ating bansa. Hindi na muling madudungisan ang asul na planeta. Talagang napakabuti. Agad akong magpapadala ng tao roon. Ang ating maliit na bayani, si Suyang. Hindi rin natin pwedeng kalimutan. Kailangan nating tulungan si Suyang matapos ang misyon. CJ. Suyang, simula ngayon. Ang tanging tungkulin mo. Kaya, nagsusumikap na makamit si Xia Xining. Pero ako, talagang hindi marunong gumawa ng twice cooked pork. Bata, ang liit ng ambisyon mo. Hindi ba twice cooked pork lang yan? Ano bang mahirap dito? Hindi mo alam. Ang aking kakayahan sa pagluluto ay limitado lang sa pagpapakulo ng tubig. Pumunta na lang tayo sa Starlight Banquet Hall. May magtuturo sa iyo doon. Magandang araw po, Ginoo Suyang. Ako po si Liu Qingqing, Pangulo ng Summer Nation Women's Association, ng Samahan. Oh, hello, Pangulong Liu. Pinapunta ako ni Ginoong Loo para tulungan ka.
Sa pagligaw kay Miss Xia Zaining, mayroon ka bang mga problema? Maaari mong sabihin sa akin. Nangako akong gagawa sa kanya ng mapulang karne. Pero hindi ko naman talaga alam kung paano. Tungkol dito, nagawa ko na ang plano para sa'yo. Ngunit, gusto kong tanungin, ikaw at si Anye. Siya, ano ang balak niyo? Pagkatapos kumain, ano ang susunod na gagawin? Siyempre, ibabalik ko siya sa paaralan. Ano? Ihatid siya pabalik sa paaralan. Hindi mo ba gustong lumagpas pa dito? Lumagpas pa dito? Sinasabi mo ba na humingi ng pera sa kanya? Sobrang tuwid na lalaki naman yata nito. Mukhang mas mahirap ang aking misyon kaysa sa inaasahan. Layang Xiao, tungkol kay Suyang. Tama nga, isa siyang walang background. Mahirap na tao. Siguro yung sasakyang pang-administrasyon ay pek rin. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Ginoong Liu, kaka-receive ko lang ng balita. Si Ginoong Xia, at yung batang iyon ay lalabas. Maaari mong samantalahin ang pagkakataong ito, at direktang ipakita sa kanya. Magaling ang ginawa mo. Lumabas ka na. Ay. Suyang. Ikaw isang mahirap na tao. Naglalakas loob ka pang magpanggap, na isang mayamang anak para lokohin si Zaining. Tingnan mo kung paano kita husgahan bukas. Sige, sumunod ka. Ginoo, dito, bawal ang mga ordinaryong tao. Hey, dito sa loob. Hindi ba't isang hotel lang ito? Dito ay Saxiago. Starry Banquet Hall. Ito ba ay espesyal na ginagamit para sa pagtanggap ng mga banyagang bisita? Bakit nandito ang batang ito? Yung dalawang pumasok ay magkasama. Kaya pala, kaibigan pala ni Ginoong Su. Sige, pumasok ka na. Bakit nakapasok ang batang ito? Hindi ba siya isang mahirap na loser? Hindi ba siya isang mahirap na loser? Wow! Suyang! Ang dami mong inihanda. Hahaha. Siyempre. Ito ay bahagi ng pagiging isang chef. Pangunahing kaalaman ito. Bibigyan kita ng magandang karanasan ngayon. Nakabukas ang mata ko. CJ. Marunong magluto. Hindi naman pangit ang hitsura niya. Kung sakaling balang araw, makakasama ko siya. Ay naku, Xia Zaining, anong iniisip mo? Kaklas Summer, ikaw naman. Hindi ka ba may lagnat? Hindi, wala naman. Wala akong problema. Wala akong problema. Wala akong problema. Sige, ayos lang. Lumayo ka. Magsisimula na akong magluto. Ngayon. Tiyak na bibigyan kita. Ng bagong ama. Hindi. Ngayon, tiyak na bibigyan kita. Matikman ang lasa ng iyong ama. CJ, kaya titignan ko ng mabuti. Hayop na bagay. Nagmamalaki ka pang makipaglapit kay Zaining. Nakaganito ka pa. Hanapin mo si San. Hanapin mo si San. Ah, kailangan talaga. Mainit na kawali, malamig na mantika. Ito ay susi sa hindi dumikit na kawali. Wow! Ang dami mong alam. Siyempre. Ikalawang hakbang. Ilagay ang karne. Wow! Nakita mo na ba? Ito na. Ang sining ng apoy. Wow! Ang astig. Susunod na hakbang. Ay, ilalagay ang mga ito, mga sangkap at pampalasa. Magdagdag ng mga sangkap at pampalasa. Lanan. Ang bango-bango. Sa amoy pa lang. Natutukso na akong tumulo ang laway. Hindi ba ito amoy masarap? Ito ay pambansang antas. Espesyal na pampalasa. Kahit na magluto ng tsinelas, amoy masarap.
Anong nangyari? Susunod. Ito na ang sandali ng saksi. Wow! Ang ganda talaga nito. Suyang. Ang ganda talaga nito. Tumingin ka lang. Nakakaakit na tingnan. Basta gusto mo, ayos na. Gusto na gusto ko. Salamat, Suyang. Huwag masyadong magpakabait. Ganun ba? Sobrang na-excite ako. Nakalimutan ko nang maghugas ng kamay. Pupunta muna ako para maghugas ng kamay. Uy, mukhang maayos naman. Gyoza Sixia Zining. Naabot ang antas ng pagkagusto. Ng 40%. Nakakuha ng gantimpala. Teknolohiya sa pagsasaliksik ng kalawakan. Talagang tumaas ang antas ng pagkagusto. Ang gantimpalang ito ay teknolohiya sa pagsasaliksik ng kalawakan. Mayroon na ito. Ang katayuan ng bansa sa mundo ay magiging mas mataas. Talagang napakabuti. Liu Zihao. Bakit ka nandito? Ay, hindi mahalaga ito. Nandito ako para hanapin ka. May mahalagang bagay. Hindi mo pa alam, di ba? Si Suyang gusto kanyang saktan. Saktan ako. Anong ibig sabihin yan? Anong lugar ito? Ito ay para sa mga leader. Ginagamit ito para tumanggap ng mga dayuhang bisita. Starlight Banquet Hall. Siya ay isang mahirap na walang-wala. Nagluluto dito. Kung mapapansin ng iba, kayo lahat ay magkakasama kayong abutin ng problema. Pagdating ng panahon, hindi ba't siya ang magpapasan sa iyo ng sisi? Pero huwag kang matakot. Aalisin ko na siya para ipaliwanag. Hey! Suyang! Maging tapat ka. Bakit mo sinubukang siraan si Zining? Bakit mo sinubukang siraan si Zining? Anong ibig sabihin nito? Huwag kang magpanggap dito. Ikaw, isang mahirap na loser. Paano ka naglakas loob na magwala sa Starry Banquet Hall? Siguradong may binayaran kang gwardiya sa labas, di ba? Sa oras na yon, nahuli na. Hindi pa rin si Zining ang magdadala ng sisi. Nabili ang gwardiya sa pinto. At siya pa ang sisihin. Ang imahinasyon ng batang ito. Talagang masagana ah. Pupunta ako sa Starlight Hall para kumain. Ayon sa mga patakaran. Kaya, hindi ko kailangan siksya na magdala ng pasanin para sa akin. Liu Zihao. Ano bang sinasabi mo? Suyang. Normal lang na pumasok. Ay naku, Zining. Kailan pa ba ito nangyayari? Nandito ka pa rin ba rin sa pagtanggol sa batang to? Sa Starry Feast Hall na to, kahit ang tatay ko, walang karapatang pumasok dito. Isa siyang mahirap na walang kwenta. Paano siya makakapasok ng normal? Sabay kaming pumunta niya. Hindi ko alam kung normal ba ito o hindi. CJ, sabi mo normal, di ba? Paano mo mapapatunayan? Madali lang. Kasi, mayroon ako nito. Ano? Paano mo nakuha ang imbitasyon ng Starlight? Itong bagay na ito. Mahirap bang makuha? Imbitasyon ng Starlight. Kahit kami sa pamilyang Liu, ay walang karapatan na magkaroon nito. Siya ay isang mahirap na walang kwentang tao. Paano pwedeng meron siya? Siguradong peke yan. Ay. Naiintindihan ko na. Siguradong hawak mo. Yung peke na imbitasyon. Dala ang fake na paanyaya papasok sa Xinguang Banquet Hall. Sinasabi pa na ayaw niyang siya ang sisihin. Liz Ho, tama na. Hindi kita papayagang siraan si Avenge. Hindi siya ganung tao. Zi, nane. Lasing sa. Ginagawa ko ito dahil nag-aalala ako sa'yo. Itong batang ito ay isang mahirap na loser. Gusto lang niyang saktan ka. Ano nang nangyari sa inyong Starry Banquet Hall? Bakit siya nakapasok? Paano siya nakapasok dito? Ang taong ito, kung masisira ang plano. Kaya niyo bang tanggapin ang responsibilidad? Pasensya na, Ginoong Liu. Aasikasuhin ko ito agad. Anong silbi ng pagsisiyasat ngayon? Bakit hindi ka pa nagmamadali para ayusin ito? Sige, ayusin ko na. Lene. Hindi ko alam ito. Maliit na langgam na naglakas loob na sirain ang plano ng pamilya. Ay naku, kaklasik siya. Naniniwala ka ba sa akin? Ngayon, ang pinakamahalaga ay agad na ilantad siya para hindi kanya madamay. Hoy, tama na. Matagal na kitang pinapahinahon. Kung magpapatuloy ka pa, mag-ingat ka ha. Hindi kita papalampasin. Ikaw, isang mahirap na walang kwentang tao. Gusto mo pa akong tularan? Ako talaga. Sino ka? Ginoong Su, ayos ka lang ba? Sa ngayon, ayos lang. Pero, hindi natin alam. Pasensya na, Ginoong Su, dahil sa aming kapabayaan. Nagdulot sa iyo ng takot. Huwag kang mag-alala. Aayusin namin ito agad. Bilisan mo. Ito. Saan mo nakuha to? Mukhang magaling siyang umarte. Magkano ang binayad sa inyo ng batang to?
Magdoble ako ng presyo. Kaya mo ba akong harapin? Walang hiya. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magmalupit kay Ginoong Su? Ikaw na artista, at nagmamaliit pa sa akin. Ikaw na artista, bakit ka pa mangahas na saktan ako? Ayos lang, ikaw ang napakabobo. Umaasa ka lang sa dami nyo, di ba? Ako ang anak ng pamilya Liu. Wala akong pakialam kung sino ka. Ano man ang estado mo, kailangan mong managot. Bakit mo ako sinaktan at manghihingi ka pa ng tawad? Ayaw mong humingi ng tawad, ano? Kung ganon, ngayong araw, huwag mong isipin na makakalabas ka dito. Hey, huwag. Ngayon, nag-iisa ako. At napapaligiran nila ako. Kung hindi ka humingi ng tawad, mukhang talagang delikado ito. Ang matapang hindi kumakain ng sira sa harap. Hintayin mong makalabas muna ako. Ay, kagagaling ko lang. Nagbiro lang ako. Pasensya na. Ay, pasensya na talaga. Sandali. Pinayagan kitang umalis. Humingi na ako ng tawad. Anong pa ang gusto mong gawin? Bakit ka pa humihingi ng tawad sa akin? Dapat kang humingi ng tawad kay Ginoo Su. Hayaan mong humingi ako ng tawad sa batang ito. CJ. Humihingi ako ng tawad. Pasensya na, Ginoong Su. Hayop na bagay. Hintayin mo ako sa labas. Tiyak na pagbabayarin kita. Pasensya na, Ginoong Su. Walang anuman. Hindi mo kailangan gawin yan. Salamat sa pag-unawa, Ginoong Su. Kaya, hindi na kami makikialam sa inyong pagkain. Suyang. Pasensya na. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana pinagtutuunang pansin ni Liu Zihao. Ayos lang. Pangunahin siya na tao. Sobrang nakakainis. Huwag siyang banggitin. Bilisan mo na kumain. Baka lumamig ang pagkain. CJ, kaya't susubukan ko ng mabuti. Yun. Kamusta? Maayos ba ang takbo ng mga bagay? Ako na mismo ang kumilos. Siyempre, natapos ito ng maayos. Mabuti kung ganoon. May nakuha bang? Mga bagong teknolohiya. Haha. Ang teknolohiya na nakuha ngayon. Mas maganda. Guro. Kailangan mong maging handa sa isip. Ayos, itigil. Huwag munang magsalita. Hayaan mo akong kumain muna ng gamot sa puso. Okay. Sige, ikaw na ang magsalita. Ang nakuha natin ngayon ay teknolohiya sa eksplorasyon ng mga yaman sa kalawakan. Ano? Suyang. Ikaw, anong teknolohiya ito? Ano bang teknolohiya ito? Sa labas. Sa kalawakan, sa labas. Mga yaman. Teknolohiya sa pagtuklas. Ay naku. Talaga namang ang galing nito. Sa tulong ng teknolohiyang ito. Sa Blue Star, hindi na tayo kailangang mag-alala na nakadepende sa iba. Ay, guro. Huwag magalit. Kalma. CJ. Talagang napakabuti nito. Kailangan kong sabihin sa aking guro ang magandang balitang ito. Sabihin ko sa kanya. Hello, Laolong. Si Suyang ay nakakuha na naman ng bagong teknolohiya. Oh, anong teknolohiya? Bakit ka ganito ka-excited? Sa outer space, teknolohiya ng pagsisiyasat ng yaman. Ano? Teknolohiya ng pagsisiyasat ng yaman sa kalawakan. Tama nga, sa pagkakaroon ng teknolohiyang ito, sa hinaharap sa Blue Planet, hindi na tayo mag-aalala na nakadepende sa iba. Nga, ang seguridad ng mga yaman ng ating bansa ay sa wakas ay nasiguro na. Hindi pwede. Kailangan kong itaas ang antas ng seguridad ni Suyang sa pinakamataas. Ano? Hindi ito masyadong naayon sa mga patakaran, di ba? Ano nang alam mo? Ang kahalagahan ni Suyang ngayon ay walang duda. Karapat dapat siya dito. CJ, kaya't sundin natin ang sinabi ni Ginoong Long. Suyang. Swerte mo, bata. Ginoong Long. Kailangan mong itaas ang iyong antas ng seguridad. Hanggang sa pinakamataas na antas. Pinakamataas na antas. Hindi naman siguro. Maraming bodyguard ang susunod sa akin, di ba? Paano na ako makakahabol? Sixia Zaining. Ay, huwag kang mag-alala. Itong mga tao ay lihim na nagpoprotekta. Hindi talaga makakaapekto sa iyong personal na buhay. Ganun pala. Kaya't makakaasa na ako. Ganun. Sa loob ng 2 araw, mayroon tayong kolehiyo na may isang kompetisyon para sa mga estudyante
na may kinalaman sa paglikha. Dalhin mo si Xia Zaining para sumali. Dalhin mo siya para sumali. Ano ang gagawin niya roon? Siyempre, mas papataas ang pagtingin niya sa'yo. Sumali sa kompetisyon ng imbensyon para mapataas din ang pagtingin niya. Siyempre, lahat ng babae ay humahanga sa lakas. Kung magagawa mong sa kompetisyon ng teknolohiya na ito, nakuha ang unang pwesto. Si Xia Zaining, ang antas ng kanyang paghanga sa'yo, tiyak na tataas. Hindi mo makita. Guru Zhou, ikaw ang tunay na dalubhasa sa pang-akit ng babae. Tama. Sinasabi ko sa'yo, hindi ito biro. Noong panahon ko. Tama. Bakit ko pa sinasabi ito sa'yo? Seryoso naman. Ikaw, ang kompetisyong ito, diretso mong dalhin ang iyo, na nangungunang teknolohiya ng lithography. At iyon na. Sumali gamit ang nangungunang teknolohiya ng lithography. Hindi ba yon? Pang-aapi. Putang ina. Talagang pinilit mo ako. Humingi ng paumanhin sa pangit na yon. Nainis na ako. Hi, Dad. Anong nangyari? Yung school ninyo, malapit nang magdaos ng isang kumperensya ng mga estudyante tungkol sa imbensyon, tama ba? Anong nangyari? Sa harap, sobrang binibigyang pansin ang paligsahan ng imbensyon na ito. Napakahalaga nito. Kailangan mong makuha ang kampyonato. Ano? Sa harap, ang paligsahan ng imbensyon para sa mga estudyante sa kolehiyo. Ganito ka-importante sa kanila. Tiyak na dahilan. Hindi ko rin alam. Ngunit kailangan mong manalo ng kampyonato. Ang teknolohiya para sa kompetisyon. Ihahanda ng pamilya. Ayos. Naiintindihan ko na, tatay. May suporta mula sa pamilya. Siguradong ito ang kampyonato. Akin ito. Ang amoy mong bata. Swerte ka talaga. Kumusta na? Tapos na lahat. Wow, hindi ba si Liu Xiao ito? Narinig ko na ang imbensyon niya sa kompetisyong ito ay teknolohiya ng photolithography, kaya tiyak na siya ang unang pwesto. Siyempre, siya na yon. Tiyak na. Ito ay makakatulong sa bansa na malutas ang isang malaking problema. Sa paligsahan na ito, ako ang magpapasya. Nandito na ang summer school beauty ng kolehiyo. Wow! Wow! Tunay ngang summer school beauty. Ang ganda talaga niya. Sino yung tao sa tabi niya? Hindi naman siguro yan ang boyfriend niya. Itong asong ito, muli na namang kasama si Zaining sa isang lugar. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Ay naku! Itong imbensyon na kumperensya. Talaga, anong bagay ito na makakapasok dito? Liu Zihao, ano na naman ang balak mo? Wala akong balak. Natatakot lang ako sa taong ito na mahilig sa gulo. Kung may mawala sa atin, ano ang gagawin natin? Sa huli, dito ay mga mahalagang bagay. Ibig sabihin, nakikita ko siyang pupunta para lang magnakaw ng mga ari-arian at mga resulta ng imbensyon. Nandito ako para makipagkumpetensya. Wala kang karapatang paalisin ako. Hahaha. Talagang napakalaking biro. Ikaw na isang walang silbi. Nais mo pang makipagkumpetensya. Ay, ikaw ang nag-imbento. Hindi kaya diaper lang yon. Haha. Liu Zihao. Sobra na yun. Kaklase na si Xia. Hindi ko sinasabi na hindi siya karapat-dapat. Ito ay isang pangunahing universidad ng kompetisyon sa imbensyon. Sabi mo, kung siya ay magdadala ng kahit anong mga bagay na pangbata. Hindi ka ba mapapahiya? Kasama niya. Ang teknolohiyang naimbento ko ay sapat upang baguhin ang takbo ng mundo. Baguhin ang takbo ng mundo. Sobrang galing naman ito. Anong klaseng teknolohiya ang makakapagbago sa takbo ng mundo? Ay, huwag kayong maniwala sa kanyang mga yabang Siya ay nakatago lang sa dormitoryo. Tao na mahilig manood ng mga maliliit na pelikula. Ikalawang Hanay 05. Paano siya makakagawa ng ganitong teknolohiya? Bakit mo naiisip na hindi kayang likhain ni Suyang? Naniniwala ako sa kanya na hindi siya magmamalaki. Zaining, napaloko ka lang niya. Kung makakagawa siya ng teknolohiyang magbabago sa mundo, magli upside down ako habang kumakain ng dumi. Mukhang gusto mo lang na magloko para sa pagkain at inumin. Bata. Nagsasalita lang ng walang kwenta. Anong klaseng kakayahan yan? Kung meron kang kakayahan, ipakita mo, magkano ang kaya mong makuha na unang pwesto sa invention contest. Itong batang to nakikipagkumpetensya pa sa akin. Sa bagay na yan, hindi ba't parang sumasalpok sa baril? Sige, ituloy mo lang.
Sa wakas, nadaya ka na. May suporta mula sa pamilya. Panalo na ako. Sa pagkakataong ito, hindi ako pwedeng magkamali. Madali lang pakawalan itong batang ito. Ay naku, puro sugal lang. Walang kwenta. Mas mabuti pang, magdagdag tayo ng pusta. Sabihin mo na kung anong pusta. Yung matatalo. Una, matutunan ang 3 tunog ng aso. Tapos, sa harap ng lahat, luhod at magbigay ng 3 malalakas na baw. Ano sa tingin mo? Walang problema. Ipinahayag ko. Ang kumperensya ng imbensyon ng universidad ay opisyal nang nagsimula. Kayo po, mga kalahok, mangyari pong magpakilala muna. Magandang araw po. Ako po si Liu Zihao. Ang aking imbensyon ay ang teknolohiya ng engraving na makagawa ng mga chip na 5 nanometer ang laki. Ang galing naman ng pagkakataon. Sa akin din, teknolohiya ng lithography machine. Pero, ang teknolohiya ko ay kayang gumawa ng mas maliit pa sa nano na chip. Magandang araw sa lahat. Ako si Suyang. Ang imbensyon na dala ko ngayon ay super lithography technology. Maaari itong makagawa ng mga chip na mas maliit pa sa nanometer. Ano ang mas maliit pa sa nanometer? Na chip na mas maliit pa? Imposible yata yon. Tama. Ngayon, ang pinaka-advanced na teknolohiya sa ibang bansa ay makakagawa lamang ng mas maliit pa sa nano. Yung proyekto na aking sinalihan ay may layunin lamang na 3 nano. Kung totoo ang sinasabi ni Suyang, nakita ko na ang ilang tao na ito. Ang galing nilang magyabang. Mas magaling pa kaysa sa teknolohiyang naimbento nila. Napakalakas pa nito. Mas maliit pa kaysa sa nano. Bakit hindi mo sabihin na kayang-kaya mong gumawa ng atomic bomb sa kamay mo? Totoo ang sinasabi ko. Ang teknolohiyang ito ay nakapasa na sa paunang pagsubok. Pagsubok. Sino ang nag-validate sa'yo? Sa pamamagitan lang ng iyong dila. Yee! Tahimik po tayong lahat. Ngayon, imbitahan natin ang lahat, mga kalahok, na ipakilala ang kanilang mga imbensyon. Bata. Mamaya, titignan ko kung paano ka mapapahiya sa harap ng lahat. Magandang araw sa lahat. Ako si Liu Zihao. Mula noon, ang teknolohiya ng chip sa ating bansa ay naapektuhan ng pagbabawal ng teknolohiya mula sa ibang bansa. Kaya, nagtatangkang akong mag-imbento ng isang uri. Kaya nitong makipagsabayan sa mga nangungunang teknolohiya sa ibang bansa, ang mga lithography machine. Liu Xiaoa. Hindi lang pamilyang may karangalan, kundi may puso rin para sa bansa. Talagang napakahusay niya. Iyon lang. Dahil sa responsibilidad na ito, Ginoong Liu, karapat-dapat ka sa mga tanyag na tao ng aming paaralan. Salamat sa papuri. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ng formal ang aking imbensyon. Tayo ay may imbitasyon. Ang huling kalahok. Si Suyang. Suyang, laban lang. Itong asong ito, ano bang maganda dito? Kung patuloy kang ganyan, huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Ginoo Hao, sinunod ko na ang inyong utos. Nakapag-ayos na ako ng ilang kaklase. Sa tamang oras, hayaan mo siyang hindi makababa ngayon. Buwisit na bagay. Ngayon, hayaan kitang, sa harap ng lahat, naging isang biro. Magandang araw sa lahat. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang dala kong teknolohiya ng photolithography. Iyon lamang. Ito ang tungkol sa akin. Sa buong detalye ng aking teknolohiya, ipapakita ko. Yung mga ipinakikilala mo, ay mga basura na teorya. Para lang itong nangungutya. Tungkol sa anong pico level, hindi pa nga niya narinig. Nagpapaloko lang. Sa tingin ko, tungkol ito sa pondo. Suyang. Sa tingin ko, lahat. May pagdududa.
Hindi ka ba magpapaliwanag? Mukhang siya na naman ang may kasalanan. Ang teknolohiya ko ay may sertipikasyon mula sa bansa. Kaya kayang-kaya ninyong magduda. Hindi ninyo alam. Parang wala naman akong kailangang ipaliwanag. Siguro. Sige na. Mga estudyante. Sobrang arogante niya talaga. Sinasabi na hindi natin alam kahit ano. Sobrang yabang at mayabang. Akala niya sino siya. Yun nga. Sobrang lakas ng loob na makipag-usap si Liu Xiao. Sa tingin ko ay ayaw na niyang makisali pa. Magpahinga muna kayong lahat pakiusap. Makikita na may pagdududa ang lahat sa imbensyon ng kaklase. Kaklase Suyang. Ang iyong imbensyon ay napaka-advanced. Maaari mo bang ipaliwanag? Ito ng detalyado sa lahat. Ang imbensyon ni Suyang. Ganap na tumutugma sa theoretical na batayan. Ang kanyang imbensyon ay talagang totoo. Tama. Ang teknolohiya ng top tier na lithography ay ganap na posible. Ito ay tiyak na teknolohiya ng hinaharap. Ito ay tiyak na teknolohiya ng hinaharap. Ano? Ang mga hurado na dumating ngayon ay mga propesor mula sa Kyoto. Hindi ba? Totoo ang araw ng paglabas ni Suyang. Kung totoo ito, hindi ba't ang teknolohiya natin sa pag-ukit ay magiging ilang henerasyon na mas mahusay? Impossible ito. Totoo ang kanyang teknolohiya. Hindi ito talaga ang totoo. Kahit na hindi ito galing sa kanya. Dahil kinumpirma ng hurado na, totoo nga. Kaya ina-announce ko na, ang kampiyon sa taong nag-aral sa kolehiyo sa patimpalak ng imbensyon ay, sandali, ipinapakita ko si Suyang. Na gumagamit ng teknolohiya ng iba sa kompetisyon. Na gumagamit ng teknolohiya ng iba. Totoo ba ito? Sabi ko na nga ba? Isa lang siyang estudyante. Paano siya makakagawa ng ang galing nitong bagay na ito? Itong kaklase na ito. Ang sinasabi mo ba ay yung imbensyon na ito? Hindi kay Sukyang na kaklase. Siyempre. Ganito kagaling na teknolohiya. Paano naman magiging ng isang maliit na kuti tulad niya, isang ordinaryong estudyante, na nakalikha? Hindi ka makakagawa niyan. Ikaw lang, isang magnanakaw na nanghihiram ng teknolohiya niya. Anong karapatan mong sabihin sa akin? Hindi ganon si Suyang. Naniniwala ako, ang kanyang teknolohiya ay naimbento na. Napakalakas ng teknolohiyang iyon. Paano ito nangyari? Sino ang nagsabi? Hindi kayang imbento ni Suyang. Katatapos ko lang, marinig na may nagdududa. Sa teknolohiya ni Suyang, maaari kong patunayan na ang teknolohiyang ito ay na-develop ng estudyanteng si Suyang, ng mag-isa. Sino ka? Anong karapatan mong patunayan yon? Sigurado akong isa ka sa mga inupahan niya. Walang hiya. Ito ang pambansang antas na pangunahing proyekto na pinuno ng Kyoto University Kolehiyo ng Uli. Si Dian Zhou. Paano mo maaring magsalita ng ganyan? Ano? Siya pala ang Dian. Diyos ko, personal na testigo si Dian Yang. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Siguradong sariling teknolohiya niyang ito. Dian. Para kay Suyang, kahit na personal na lumantad pa. Paano mangyayari yan? Itong kamag-aral na ito, mayroon pa bang mga tindahan na pinagdududahan? Mayroon pa bang mga pinagdududahan? Wala na. Maganda. Dahil ang problema sa teknolohiya ay nalutas na. Ngayon pag-usapan natin ang mga bagay na may masamang intensyon. Ginoo ng hurado. Para sa ganitong uri ng akademikong hindi paggalang, malicious na paninirang puri sa ibang estudyante, inirekomenda ko, agad siyang tanggalin sa kompetisyon. Sang-ayon si Dian Zhou. Ang ganitong uri ng pag-ugali, hindi namin palalampasin. Sang-ayon ako, kanselahin ang karapatang sumali ni Liu Zihao. Dahil sa unanimous na desisyon ng mga hurado, ako ay magpapahayag, kanselahin ang karapatang sumali ni Liu Zihao. Anong hindi? Hindi kayo pwedeng gawin ito sa akin. Bakit niyo ako kinansela? Ayaw kong tanggapin. Ayaw kong tanggapin. Ngayon, ibalik natin ang karangalan. Sa tunay na bida. Ipinahayag ko, ang taong ito ng mga estudyante, ay si Suzhu. Ang imbensyon ng kumperensya ay si Suyang. Suyang ang galing. Sobrang husay. Ito ang aking pagmamalaki. Suyang, ang galing mo talaga. Mukhang tumaas ang simpatsya ni Xiaotong Zi kay Suyang. Hindi ako nagpunta rito ng walang dahilan. Matandang tao, hindi ako nasayang. Gyosa Sixia Zaineng. Nakaabot ang antas ng simpatsya sa 60. Nakakuha ng gantimpala, teknolohiya ng modelo. Umabot na naman ang antas ng simpatsya. Yan na malaking modelo. Ito ay para sa hinaharap.
Pag-unlad ng intelihensya, tao at iba pang. Teknolohiya ng drone bilang batayan. Yon. Dahan-dahan. Walang hangin. Itong mabangis na suyang. Hindi ba't masyadong tuwid, mamamatay ba ang lalaki? Oh, Zeo. Talaga namang mahusay na estudyante ka. Talaga, estudyante ka. Siyempre, may mga mata ako. Palaging matalas. Ikaw talaga. Pareho pa rin sa kabataan, ang yabang. Pareho pa rin sa kabataan, ang yabang. Magandang bata ito. Kailangan kong makipag-usap sa kanya. Lupon ng mga hurado. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaan na maantala ang kanilang date. Mga hurado, ay ang hirap nang makita ka. Kung makikipag-usap man tayo na lang. Tara, doon tayo sa akin, maupo tayo. Ay, ito. Suyang, ang galing-galing mo talaga. Syempre naman. Hindi mo ba tinitingnan kung sino ako? CJ. Ikaw ang pinakamagaling, di ba? Anong tinitingnan mo habang ginagawa ko? Sabi mo na nga, ang ganda-ganda mo. At ang galing-galing mong makipag-usap. Paano na lang ang iba? Paano na lang ang iba? Paano na lang ang iba? Kailan mo ito natutunan? Ay naku, nakakainis. Hello. Ikaw ba si Linranran? Ako si Linranran. Maaari bang malaman kung sino ka? Ako si Liu Qingqing, Pangulo ng Asosasyon ng mga Babae ng Xiago. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Lumipat tayo sa ibang lugar. Sinasabi niyo ba na si Suyang yung amoy na walang hiya ay makakakuha ng teknolohiya na makakatulong sa bansa? Tama. Nakakabahala pakinggan. Pero totoo ang mga ito. Lolo Dong. Hula ka, alam mo bang may bago akong balita? Ha? Ikaw na babae, nandito ka rin. Sobrang kapal ng mukha mong sabihin na ako ay isang pambababae. Makikipag-away ako sa'yo. Ay, batang walang hiya. Anong sinasabi mo? Since dumating si Suyang, tuloy na natin ang usapan. Kamag-anak na si Linranan, gusto mo bang samahan kami para tulungan si Suyang? Ayaw kong maging isang amoy aso na gago. Anong makukuha ko sa teknolohiya? Kung may lakas ka, ipakita mo nga. Kunin mo lang. Ay naku, ano na naman ito? Agad mo akong pakitaan. Ano yan? Seryoso, lay na malaking modelo ito. Ito ba ay makakagawa? Mga matatalinong makina. Yan na malaking modelo. Tama iyon. Sa teknolohiyang ito, ang ating bansa ay magiging nangunguna sa larangan ng automation. Ngunit totoo ang sinasabi ninyo. Itong teknolohiya ay nangunguna. Hindi namin pwedeng mabunyag kahit isang salita. Kayo munang mag-usap. Kailangan kong tumawag muna. Ngayon, naniniwala ka na kay Suyang, di ba? Ngayon, hindi na ako naniniwala. May oras pa ba? Sobrang mura, bastos na tao. Ikaw, Suyang, bilang isang malaking lalaki, mas mabuting tumahimik ka. Klaseng Linranran, bilang matalik na kaibigan ni Ningning, dapat alam mo ang kanyang mga gusto. Nang lubos, di ba? Siyempre, ako ang pinakamatalik na kaibigan ni Ningning. Hindi ba't may 3-on-3 na basketball tournament sa paaralan? Paborito ni Ningning ang manood. Nagbabasketball ang mga lalaki, lalo na sa court. Ang hitsura habang pawis na pawis. Basketball. Hindi ko alam yan. Hindi ba't nagbabasketball lang? Maliit na bagay lang. Hanapan kita. Pinakamahusay na coach ng basketball ay magbibigay sa iyo ng matinding pagsasanay. Anong matinding pagsasanay? Ito ay isang uri ng matinding pagsasanay. Talagang nakakapagod. Ngunit talagang epektibo ito. Wow! Siya ay isang estudyante sa kolehiyo. Unang pwesto sa imbensyon na paligsahan. Si Suyang ba? Ang gwapo. Nga. Si Senior Su ay aming bagong idolo. Sayang, may kasintahan na siya. Si Suyang. Hala, marunong ka pang magbasketball. Ang galing-galing mo talaga. Siyempre naman, ang target ko ngayon ay ang kampiyon sa paaralan. Ang kampiyon sa basketball ng paaralan. Ang kampiyon sa paaralan. Huwag kang mangarap ng hindi tinitingnan ang salamin. Ikaw lang. Gusto mo ring manalo ng kampiyon? Nakakainis talaga. Ka-class summer.
Tara na. Tumigil ka. Hindi kita pinayagang umalis. Bakit? Gusto pa bang pigilan ni Liu Dasha ang ating kalayaan sa ilalim ng araw? Huwag mo akong bigyan ng maling paratang. May kailangan akong pag-usapan sa'yo. Pasensya na. Ayoko makinig. Hindi ako nakikinig. Ikaw, sabi ng nanay ko, huwag akong makipaglaro sa mga tanga. Suyang, hindi mo na ako bibigyan ng mukha, di ba? Classmates siya, alis na tayo. Huwag kang mahawa sa tanga na ito mamaya. CJ, Suyang. Hindi ba't gusto mong manalo ng championship? Kung may kakayahan ka, magpusta ka sa akin. Bakit ako magpupusta sa'yo? Kung natatakot kang magpusta, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi mo kaya, ibigay mo sa akin si Haoje. Lumuhod at humingi ng tawad. Suyang, huwag kang magpadala sa emosyon. Liu Zihao ay ang kapitan ng koponan ng basketball ng paaralan. Huwag mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Ano ang gusto mong itaya? Kung ganoon, gawing taya ang kampyonato sa basketball ng pagsusugal. Kung sakaling manalo ako, kailangan mong yumuko at humingi ng tawad. At habang buhay, Ginoo Summer. Kung paano pipili si Ginoo Summer, ay kanyang kalayaan. Hindi pa panahon ngayon, ginamit mo siya bilang taya. Grabe, sobrang respeto niya sa akin. At pinayagan pa nitong batang ito na makalusot. Ngayon, hindi ba't mas lalong maganda ang pakiramdam ni Zaining? Sa maliit na ito, mas nagkagusto pa kaya siya? Hindi pwede, kailangan kong mag-isip ng paraan. Huwag mo namang ilipat ang usapan, ha? Kung ayaw mong tumaya, sabihin mo na lang. Tataya ako sa'yo. Suyang, huwag kang magmalaki. Walang anuman. CJ, kaya't ito ay usapan na. Sandali lang. Sandali lang. Kung manalo ako, ano nang mangyayari? Haha. Ikaw lang yan. Gusto mo pa bang manalo? Anong panaginip yan? May mga tao rin na nagsabi niyan noong nakaraan. At anong nangyari? Tama. Kung mananalo ka ng kampyonato, luhod ako at humingi ng tawad sa'yo. Ayos ba? Hindi pa sapat ang mga ito. Naalala ko parang sa huli. Yung pustahan sa imbensyon, hindi pa natutupad. Mas mabuti kung ganito. 2 beses na sabay na lang. Tama. Noong nakaraan, pinalayas siya. Hindi pa naibigay ang pustahan noon. Ang batang to, amateur lang talaga. Hindi niya ako matatalo. Walang problema kahit pumayag ako. Sige, tuparin na lang natin. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ng mabuti. Kung ano ang profesional. Tara. Suyang, baka masyado kang nagmamadali ngayon. Si Liu Zihao ay bahagi ng varsity team. Sa kanyang mga kasama, mayroon pang mga miyembro ng city basketball team. Profesional na atleta. Huwag mag-alala. Hindi ba't atleta lang ng koponan ng basketball sa lungsod? Hindi pa sapat ang nakikita mo sa akin. Totoo ba? Babae, wala kang kaalaman sa aking kakayahan. Ni Katiting. Kung may sakit, magpagamot ka. Bakit siya umalis? Hindi ba dapat purihin akong gwapo? Hahaha. Ano ang pinagtatawanan nyo? Hindi ba gwapo ang posisyon ko? Suyang, sobra ka na bang nagbabasa ng nobela? Bakit ka gumawa ng ganitong kabataang kilos? Suyang, mas mabuti pang maging ikaw na lang. Ang mga straight na lalaki ay mas okay, di ba? Huwag naman kayong sobrahan. Kung patuloy kayong tumatawa sa akin, hindi na ako magpapatuloy. Kung ayaw mong habulin, di huwag na. Parang sinasabi mong, para sa akin ba yan? Huwag kang magbintang, Lin. Kailangan pa nga ng bansa si Suyang. Nagbibiro lang ako. Tingnan mo tong tao na to. Sobrang nakakainis talaga. Pinagtatawanan ako. Sige na, sige na. Tama na ang biro. Mas maganda pa rin. Mag-isip na tayo ng susunod na plano. Yung koponan ni Liu Zihao. Hindi rin basta-basta. Walang problema, Liu, kahit na magaling siya. Isa lang ang magagamit bilang hakbang para umangat. Sa kompetisyong ito, may mga atleta mula sa iba't ibang bansa na dadalo para sumuporta. Anong bansa ang kanilang kinabibilangan? Ang national team ay tutulungan si Suyang na sumali sa kompetisyon. Totoo ba yon? Ay naku, huwag kang masyadong mag-alala. Suyang nanliligaw kay Zaining ah. Pero ito ay isang pambansang issue. Astig. Ang iyong tungkulin ay ang mag-shoot ng maayos. Gawin ang iyong makakaya. Ipakita ang sarili. Naiintindihan mo ba? Di ba't para lang sa pagpapakitang gilas? Kaya ko. Suyang. Baka kausapin natin si Hao.
Mas mabuting huwag na lang magpustahan. Sapagkat sila naman. Huwag kang mag-alala. Kaklase kong Sixia. Siguradong matatalo ko si Liu Zihao. Hindi niya ako mahahanap. Pero, huwag kang mag-alala, pananalo ako. Sige, naniniwala ako sa'yo. Sige, ako na ang unang lalaban. Ay. Salot. Ngayon talaga, gusto kitang mapahiya sa buong paaralan. Sa oras na yun. Tingnan natin kung paano ka pa. Magpapanggap na hindi mo kinukuha si Xining. Suyang. Sa isang saglit, kailangang magpahanda ka ng maayos. Kung hindi ka makasali sa final, wala na akong masasabing masakit pa. Final. Ang target ko ay kampiyon. Yere, ikaw lang ang may tiwala na mananalo ka ng kampyonato. Ipinapahayag ko na ang taong ito ay 3 taon na basketball na paligsahan. Nagsisimula na. Suyang, kaya mo yan. Suyang, kaya mo yan. Ang galing ng batang ito. Boss, huwag kang magalit. Sa tingin ko, swerte lang ang batang ito. Sa tingin ko, ang kuponang ito. Ganito lang ang lakas niya. Madali niyang makontrol. Tama. Talagang maswerte itong batang ito. Pero ayos lang din naman. Itong hayop na ito. Sobrang saya na. Sa paligsahan ng basketball mayong taon, pumasok sa finals ang kopo ni Suyang at kopo ni Liu Zihao. Batiin natin sila. Bata, handa ka na bang? Handa na ako. Nakadepende na lang kung mayroon kang kakayahan. Nakadepende na lang kung mayroon kang kakayahan. Nasa iyo na lang kung mayroon kang kakayahan. Nasa iyo na lang kung mayroon kang kakayahan. Bakit? Gusto mo bang gamitin ang mga ito na hindi magaganda? Para bantaan ako. Sa tingin ko mas mabuti pang. Sinasabi mo na ang mga kasama ko ay hindi magaganda. Astig. Sana hindi mo muna. Bawiin ang sinabi mo. Sino ang magsisisi, siya ang talo. Hiling ng referee na palitan ng player. Ito. Paano ba ito nilalaro? Kainis. Suyang, ang gwapo mo. Hindi ba't isang goal lang iyon? Anong pinagmamalaki mo? Maganda ang laro ni Suyang. Suyang, ang ganda ng girlfriend mo ah. Tama na, tama na. Huwag kang magbiro. Klaseng siya. Huwag mong pakinggan yun. Huwag mong masyadong alalahanin. Ayos lang ako. Nakita lang na ang pagod na pagod ka. May dala akong bote ng tubig para sa'yo. Nauuhaw na ako. Klaseng siya, ang bait mo talaga. Si Summer ay sobrang sweet. Ay naku. Anong sinasabi mong kalokohan? Hindi ba sabi niyo na sila ay hindi talaga kalaban? Ngayon, nagkakaroon tayo ng alitan sa lupa. Ano ba talaga ang nangyayari? At yung dalawang iyon, ano yan? Boss, hindi ko rin alam. Walang katwiran. Nga, boss. At saka, ang galing ni Suyang sa bola. Lampas sa inaasahan natin. Huwag kayong maghanap ng dahilan. Ang laban na ito, kailangan nating manalo. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Kailangan manalo. Naiintindihan mo ba?
Ipinahayag ko na ang kampiyon ng paligsahan sa basketball ng Kyoto University ay si Su Yang. Sabi na ba nating sasalubungin siya? Walang kwenta. Liu Zihao. Lahat nanalo na. Anong gusto mong gawin pa? Bakit nagmamadaling umalis si Liu Dasha? Hindi pa niya natutupad ang pangako niya. Gusto niyang magpasikat. Sinasabi ko sa'yo, huwag masyadong lumabis. Ako ang lumabis. Kung matalo ako, papalagpasin mo ba ako? Tama. Liu Zihao. Hindi ka ba marunong maglaro? Sinong nagsabing hindi ko kaya maglaro? Handa akong tumanggap ng talo. Sinong nagsabing hindi ko kaya maglaro? Handa akong tumanggap ng talo. Pasensya na. Hindi ko dapat minamaliit ka. Waf waf. Paano mo nakita na natatalo itong batang ito? Ang sarap nito. Lanan, talagang nakakawala ng stress. Goddess Xia Zining. Naabot ang 80% na antas ng pagtingin. Kumuha ng gantimpala. Super Network Technology. Pupunta na ako. Nandito na ang Super Network. Sistema. Ang galing. Su Yang. Lalong gumaganda habang tumitingin. Hindi lang marunong magluto, kundi nakakapag-imbento pa ng mga sobrang galing na teknolohiya. Ngayon kahit sa basketball. Napakahusay na. Talagang siya ang tipo ko. Bakit mo ako tinitingnan? May something ba sa mukha ko? Wala. Oh, napala. Maaari ba akong magtanong sa iyo ng isang tanong? Kung tama ang sagot mo, pwede kang humiling sa akin. Magtanong ka na. 50 dagdag. Ilan ang katumbas? Ito ang pinakasikat. Napahayag na may salin. Ibig sabihin ay pakakasalan kita. Kung si Su Yang makakasagot ng 520. Sobrang tamis nun. Ang dali naman nito. Siyempre, 6 na po yun. Ay naku, mali yata. Isipin mong muli. Isipin mo ulit. Tama, 6 na po. Bibigyan kita ng huli mong pagkakataon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Bibigyan kita ng huli mong pagkakataon. Isipin mo ng mabuti. Ngayon na ang araw, nandito na ako. 50 dagdag 1. Katumbas ito ng 6 na po. Ikaw, patay na lalaki. Bakit siya nagagalit pa? Wala naman akong maling sagot. Ay, Su Yang, bakit ikaw lang ang nandito? Nasaan si Ningning? Kakatapos lang niyang umalis. Nakaasar mo na naman si Ningning. Nagalit na ba siya? Hindi ah. Tinanong niya lang ako kanina. Ng isang tanong, ilan ang 50 plus 1? Nakasagot ako at umalis na siya. Hindi ito dapat mangyari. Tama nga. Ilan ang nakuha mong sagot? 6 na po. Ikaw. Paano mo nasabing 6 na po yon? May sakit ka ba? Bakit mo ako minumura? 70 plus. Hindi ka tumbas ng 6 na po. Talagang ikaw ay isang matibay na lalaki. 70 plus 1 ay 1 pun. Ibig sabihin, magpapakasal ako sa'yo. Dapat mong sagutin ng 82. Dapat mong sabihin 82. Ano ba? Pwede pa palang ganito. Nakakainis. Itong hayop na to. Humiga at mag-arap-arap. Ginoong Liu. Huwag kang mainis. May paraan ako. Paano niya mapapahamak ang kanyang reputasyon? Anong paraan, sabihin mo na agad. Liu Xiao, tingnan mo. Pwede tayong gumastos. Sa paaralan, magpakalat ng chismis. Sasabihin nilang nagbabasketball siya. Gumagamit ng stimulant. At pati yung mga nangyari noong nakaraang araw. Paligsahan sa imbensyon ng mga estudyante sa kolehiyo. Sinasabi niya na ginastos niya para bayaran ng mga hurado kapag pinalaki natin ang usapan. Sa huli, lalabas na siraan ang pangalan niya. Binibining campus queen. Hindi ba? Nakuha mo na ba ang nasa bulsa mo? Ay. Sabihin mo ng detalyado. Ako. Hindi pa ba sapat ang sinasabi ko? CJ, gagawin ko ayon sa sinabi mo. Kung magagawa natin ito ng maayos. Ginoo, ako. Malaki ang gantimpala. Sige na. Kumusta? Maayos ba ang takbo ng mga bagay? Huwag mo nang banggitin. Dapat sana ay umunlad pa ang kanilang relasyon. Ngunit, resulta, lahat ay nasira ng patay na tuwid na lalaki na ito.
Naging sablay. Anong nangyari? Hindi naman lahat ay dapat isisi sa akin, di ba? Sa ganung sitwasyon, kahit sino ay hindi makakapag-isip ng ganung sagot. Ikaw mismo ay tuwid na lalaki. Huwag mong isama ang iba. Tungkol sa bagay na ito, hindi talaga natin maaring isisi lahat kay Suyang. Ang bagay na ito ay talagang nagbigay sa atin ng babala. Sa tingin ko, dapat si Suyang ay mag-aral ng mas mabilis. Anong ibig sabihin nito? Hindi naman ako papapagsalita ng mga sikat na meme sa internet, di ba? Tama. Para maiwasan ang ganitong sitwasyon, kailangan nating maghanda. Kakatapos ko lang mag-basketball. Ngayon, kailangan ko pang mga meme. Bakit ganito kabigat ang buhay ko? Buwisitang bata, huwag ka nang magreklamo. Anong teknolohiya ang nakuha mo ngayon? Dalhin mo na, tingnan ko. Para sa'yo. Super Network Technology. Ay naku, Suyang. Ito ang nakuha mo ngayon. Teknolohiya ng gantimpala. Talagang mas nakakamangha na. Sige na, huwag nang maangas. Ang sitwasyon namin ngayong tag-init ay seryoso. Dapat nating pabilisin ang progreso. Alam ko na. Para sa bansa. Kahit gaano pa kahirap o kabigat, lagi akong haharap sa hamon. Hey, itong batang to. Ano? CJ, naintindihan ko na. May mga usap-usapan sa paaralan. Naglalaro si Suyang ng basketball ng peke. Sinasabi pa niya na nanalo siya sa malaking paligsahan. Na nakuha lang niya ang unang pwesto dahil sa koneksyon. Hindi ba ito isang paninirang puri? Kasabay ng dati kong matinding pagsasanay. Lahat ng kasalanang iyon ay walang saysay na. Gago si Hao. Yung masamang tao. Napaka nakakainis talaga. Lenwe, itong si Liu Zihao. Naisipang sirain ang plano ng bansa. Tingnan mo kung paano ko siya ayusin. Ngayon, huwag muna nating pag-usapan yan. Ang pinakamahalaga ngayon ay maunawaan ang sitwasyon sa panig ni Xia Zainen. Huwag nating hayaang mangyari pa ang anumang hindi pagkakaintindihan. Liu! Naintindihan ko. Tatawag na ako agad sa kanya. Hello. Kaibigan na si Xia. Hello. Kaibigan na si Xia. Iyan na. Yung mga sinasabi sa labas, lahat yon. Si Suyang, alam mo na rin. Ha? Yung mga taong ito, walang kwentang sinisisi ka ng walang dahilan. Ang sama naman nila. Talagang sobrang nakakainis ang mga taong ito. Pero, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang kausapin sa Student Council para linawin ang bagay na ito. May reputasyon ang usaping ito. Isipin mo rin kung paano mo ayusin ito. Ayos. Mukhang si klaseng siya ay hindi nalinlang ng mga chismis na yon. Mabuti na lang. Buti na lang at may pangunawa si klaseng siya. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Siyempre, dapat. Malakas na suntok. Ginoong Liu. Ginoong Liu. Ginoong Liu. Lanan. Suyang. Nagsisinungaling sa basketball. Balita tungkol sa madilim na usapan ng imbensyon. Buong Kyoto. Ayos lang. Magandang trabaho. Ngayon. Titignan ko kung paano siya maging isang male god sa paaralan. Sa hinaharap sa paaralan. Siguradong lahat ay tatamaan siya. Baka ma-expel pa ng paaralan. Hello, sino yan? Tatay. Bakit mo ako tinawagan? Buwisit na bata. Narinig ko na ang tungkol sa iyo sa paaralan. Lahat ng bagay. Talo ang mga loser. Talagang walang silbi. Tatay, hindi naman ito kasalanan ko. Hindi ko rin inasahan na ganoon siya kalakas. Hindi kami nagkamali, hindi kami natalo. Talo na talaga. Huwag maghanap ng dahilan. Tumawag ako sa iyo ngayon. May iba pa akong sasabihin sa iyo. Anong bagay? Yung batang iyon ay sumali sa teknikal na bahagi ng invention competition. Siyempre, naaalala ko. Paano? Biglang nabanggit ito. Nakuha ko ang eksaktong balita. Yung lithography ng batang yon. Totoo ang teknolohiya. At mas nangunguna pa. Higit pa sa 10 henerasyon namin. Kailangan mong maghanap ng paraan. Babalik ako sa Macau. Mayroon na tayong teknolohiyang ito. Sa tulong ng taong iyon. Maaari ng direktang ilista ang aming kumpanya. Ano? Yung teknolohiya ay totoo nga. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Kailangan itong makuha. Okay. Naiintindihan ko na. Sige, tiyak na makukuha ko ito. Hindi ko inasahan. Talagang nakapag-imbento ang batang ito ng teknolohiya ng photolithography na mas nangunguna ng ilang henerasyon. Ngunit, ang lahat ng ito ay magiging akin sa lalong madaling panahon. Ano? Binili ng bansa ng cherry blossom ang pamilya Liu, at balak pang nakawin ang teknolohiya ni Suyang.
Ano? Ano? Talagang napakalakas ng pamilya Liu. Nagtangkang makipagsabuatan sa bansa ng Sakura. Itong mga trader sa bayan. Buti na lang kami, ay nakatanggap ng balita ng maaga. Kung hindi malaki ang mawawalang halaga sa bansa. Hindi. Sa pagkakataong ito, dapat lang nilang mapanalunan. Bakit naman? Bakit naman? Ginoong Liu, ito ay may kinalaman sa ating bansa. Sa teknolohiya sa susunod na dekada. Paano natin mapapayagan na manalo sila? Guru Zhou, huwag kang magalit. Siguradong hindi ko ibibigay ang tunay na teknolohiya sa kanya. Kaya ang ibig mong sabihin ay, naiintindihan ko na. Ang ibig sabihin ni Pangulong Liu, gusto mong gumamit ng isang peking teknolohiya. Pasukin mo na ang tawirin ang landas ni Liu. Tama. Kapag nakuha nila yung peking teknolohiya para makipagpalitan, dun natin sila mahuli ng sabay-sabay. Ganyan pala. CJ, ilahat ang mga masasamang loob na ito, lahat sila hulihin. Ganito, habang si Suyang ay nag-aral sa daan, makakaiwas din tayo sa mas maraming balakid. Dahil walang problema ang lahat. Sige, magsimula na tayo. Liu Xiao, naiintindihan na namin lahat. Ang mga teknik at impormasyon. Ipinasalubong namin ito sa kanyang guro. Ngayon, lahat ng impormasyon nasa opisina ni Guru Zhou. Ngayon. Maganda. Ngayong gabi, tayo na, kumilos na. Sige, punta na. Grabe ang tanga nila. Yung napakahalagang bagay na ito, inilagay lang dito. Talagang pinag-isipan nila ito ng husto. Tama nga, kumilos na siya. Ngayon, gagawin na ba natin? Siyempre, hindi pwede ngayon. Sila Liu Zihao at ang iba. Siguradong ilalabas nila itong maliit na kasabwat. Para sisihin. Tama si Suyang. Kailangang hintayin nila na makipagtransaksyon sa mga tao mula sa Sakura Country. Para sa kanilang plano. Kaya't nahuli ang tao at ang kanyang mga ebidensya. Oh, ganun pala. Nahuli na ang isda. Ngayon ay naghihintay na lang tayong manghuli. Hindi na maaga. Uwi na ako para magpahinga. Bata, tingnan mo. Nakuha ko na. Ito. Nai-check mo na ba? Nakita ko na. Sobrang taas ng kalidad ng teknolohiya. Tingnan mo itong mga sulat, ang pangit. Tingnan mo itong datos. Tingnan mo itong mga plano. Hindi talaga pwedeng mali. Ayos. Magandang trabaho. Pumunta. Sa kay Lao Liu. Kunin ang 100,000 gantimpala. Salamat, Liu. Sige na. Suyang o Suyang. Kahit gaano pa kagaling, ano? Yung pinaghirapan mong gawin. Hindi pa rin para sa akin, para lang sa akin ang suot. Hoy, Papa. Nakuha ko na ang bagay. CJ, tama nga ang hinala ko sa'yo. Bukas, samahan mo ako. Kyoto Grand Hotel. CJ, bukas sisiguraduhin kong makakarating ako on time. Tunay ngang isang malaking tao. Ang galing ng paraan niya. Pagkikita natin sa taong iyon mamaya. Dapat magpakumbaba ang attitude natin. Naintindihan mo ba? Yung matanda, hindi pa siya dumating. Maghihintay muna tayo. Ginoo Koizumi. Maupo po kayo. Yung mga bagay na hinahanap ko. Nakuha na ba ninyo? Siyempre, paano naman ito? May ilang tao mula sa bansang Sakura na dumating. Hindi ba't ang ama ay? Siyempre. Agad mong ilabas ang Tatay, talaga bang gusto mo? Mga tao mula sa bansang Sakura. Ito ay pagtataksil sa bansa. Ano ang alam mo? Kami sa pamilyang Liu, matagal nang nakatalisa. Mga ginoo ng Sakura Country. Walang suporta nila.
Saan tayo makakakuha ng ganitong tagumpay sa pamilyang Liu? Anong ginagawa mo? Hindi ka pa ba magmamadali na ilabas ang mga bagay? Ilabas mo na. Huwag kang magalit. Kukunin na namin ito. Mabilis, ilabas mo ang Beidongxi. Huwag masira ang malaking bagay. Bilisan mo. Bilisan mo. Ginoo. Narito ang teknolohiya na gusto ninyo. Nasa VC drive na ito. Oshe. Magandang trabaho. Salamat sa papuri, Ginoo. Tatay. Kailangan kong pumunta sa banyo. Walang silbi. Ginoong Koizumi. Nakuha mo na ang bagay na ito. Tingnan mo. Sa pagkakataong ito, maaari bang? Pulis. Huwag kang gumalaw. Ano? Batas. Lahat kayo, yakapin ang ulo at umupo. Kapatid. Ano bang ginagawa niyo dito? May hindi ba pagkakaintindihan? Mayroon bang hindi pagkakaintindihan? Nakakuha kami ng ulat. May mga tao dito na pinaghihinalaan sa pagnanakaw at pakikipagkalakalan ng mga pangunahing teknolohiya ng bansa. Mangyaring makipagtulungan sa pagsisiyasat. Paano mangyayari iyon? Ang ginawa ko ay walang kapintasan. Bakit ganoon kabilis akong nahuli? Ay. Paano mangyayari iyon? Kapatid. Maaari ba tayong mag-usap ng mas pribado? Huwag mo akong gawing ganyan. Maging maayos ka. Kapitan, sa taong ito, may natagpuan. May ebidensya, dalhin siya. Bakit mo ako ipinagkanulo? Sana, gaya ng dati. Hindi ako, Tycoon. Mali, Tycoon. Lahat kayo maging tapat. Magsialis na kayo. Bakit kailangan pang makipagtulungan ng tatay? Sa mga tao ng Sakura, talagang nababaliw na siya. Paano naman kami, mga Liu, ay makakagawa ng ganitong bagay? Hindi ba tatay at yung mga tao ng Sakura yon? Nahuli sila. Tapos na. Ito ay isang kaso ng pagtataksil sa bayan. Hoy, Ginoo, masama na. Nakasil ang grupo. Lahat ng mga mataas na opisyal ay dinala para sa investigasyon. Tapos na. Ngayon, tapos na ang lahat. Suyang. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa'yo, maaaring hindi ganito ang pamilya Liu. Ayaw mong maging maayos ako. Kung ganon, huwag ka ring maging maayos. Suyang. Kamakailan tungkol sa'yo sa paaralan. Lalo nang dumarami ang mga negatibong balita. Anong gagawin ko dito? Mag-alala ka. Maya-maya may tutulong din sa akin. Para linawin ang katotohanan. Hello, Guro. Suyang. Sinuri ng mga sentrong media. CJ. Classmate siya. Kakausapin ako ng guro ko kanina. At sinabi niya na tinulungan na ng sentrong media. Nalinawan ko na ang katotohanan. Pampublikong media. Tumutulong kang linawin ang katotohanan. Suyang. Ano ba talaga ang nangyayari? Pandaraya. Tumulong ang media na linawin ko. Di ba't normal lang iyon? Pero iyon ay media ng sentral na pamahalaan. Paano naman magiging dahilan para sa isang estudyante? Dahil iyon ay dahil sa lanan. Anyway, tapos na ang bagay. Lahat ng iyon ay nakalipas na. Tapos na rin ang usapin na ito. Dapat ay naisip na ng pamilya ni Liu. Nahuli na siya, di ba? Sa tingin ko, nahuli na siya. Kung hindi, hindi siya mahuhuli. Lanan. Uy, Longlao. Alam ko na ang lahat ng nangyari. Ikaw ba ang nagsabi sa amin? Tungkol sa nangyari, Kuya Zhou. Tunay ngang naaresto ang mga tao sa Liu family. Pero hindi naaresto si Liu Zihao. Ano? Ano? Si Liu Zihao naaresto pala. Sinasuyang ay may panganib. Xiao Zhou. Huwag ka munang mag-alala. Naka-issue na ako ng wanted order. Sakay na Suyang. May mga taong nagbabantay ng lihim. Siguradong hindi mangyayari ang masama. Ay naku.
Paano ko nakalimutan ang bagay na ito? Mabuti na lang at okay si Suyang. Ngunit, huwag kang maging kampante. Tumawag ka ngayon. Makipag-ugnayan ka kay Suyang. Ipaalala mo sa kanya na mag-ingat. CJ. Guru Zhou, anong kalagayan? Hindi nahuli si Liu Zihao. Nga. Na kahit na hindi nakasama. Kasama si Liu Qingshan. Pero si Suyang, may mga taong nagbabantay sa lihim. Walang masyadong problema siguro. May nagpoprotekta kay Suyang. Pero si Xia Zaining wala. Nga. Bakit ko nakalimutan? Itong bagay na ito. Mag-contact ka agad kay Suyang. Lanan. CJ, may usapan ako sa kaklase para magpagupit. Kamusta ka na lately? Ayos lang. Nakuha ko na. Hello, Guro. Talagang napakaganda. Ano? Hindi pa nahuli si Liu Zihao. Hindi maganda. Kagagaling lang ni Xia na umalis mag-isa. Bakit? Bakit si Suyang? Pinapaboran ang bansa hanggang langit. Samantalang ako ay magiging wanted. Kagagaling lang ni Xia. Di ba si Suyang ang pinakamahalaga sa'yo? Pag dumating siya para iligtas ka, tignan mo kung paano ko siya gagamitin. Nasaan siya? Huwag naman sana siyang magkaproblema. Magandang araw po. Ang numerong tinawagan niyo ay pansamantalang hindi maabot. Ang user na tinawagan mo ay pansamantalang hindi makontak. Sira na. Siguradong may nangyari. Hello, Guro. Kakalisan lang ni Xia Zaining sa paaralan. Ngayon, hindi siya makontak. Anong nangyari? Suyang, huwag kang mag-alala muna. Kakausapin ko agad ang mga tao dito. Maghahanap sa buong lungsod. Liu Zihao. Kung gagawa ka ng kahit anong hakbang, sa isang hibla ng kanyang buhok, sasagutin kita ng todo. Tigil na. Liu Zihao. Ito ay panggagahasa, ito ay krimen. Alam mo ba yon? Krimen. At ano kung ganoon? Wala na akong anuman ngayon. Wala na rin akong hinaharap. Wala na akong anuman. Natatakot pa ba akong gumawa ng krimen? Sisi kay Suyang. Sisi sa hayop na yon. Hindi siya. Paano mangyayari na? Masil ang bahay namin. Paano mangyayari yon? Naging wanted na tao. Siya ang may kasalanan. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Anong kinalaman ni Suyang dito? Siya ang pamilya ni Liu. Sila ang nagdala sa sarili nilang kapahamakan. Isara mo ang bibig mo. Ngayon. Nandito ka pa. Tinutulungan mo pa rin yung aso, di ba? Ayos lang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ng personal. Kung paano ko siya pinahirapan. Ikaw, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Siyempre, nandito ako. Siyempre, siya ang nandito. At sa harap mo. Papaluhurin ko siya. Humingi ng tawad. At pagkatapos ay, dahan-dahan. Maglaro tayo ng tatlo. Hahaha. Hindi magpapaloko si Suyang. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting huwag ka ng mangarap. Kaya tayo ay maghihintay na lang. Hoy! Suyang! Naghahanap ka ba ng kaklase mong si Xia Zaining? Liu Zihao. Saan mo dinala si Xia Zaining? Pakibalik mo siya agad. Paalisin mo na siya. Suyang! Ano ka ba? Anong karapatan mong utusan ako? Liu Zihao. Anong kailangan mo sa akin? Sige na. Kung lalaki ka man lang, gawin mo ito. Sa loob ng kalahating oras. Mag-isa lang ako. Sa tabing dagat sa West Suburb Road. Suyang! Huwag kang paniwala kay Liu Zihao. Siya. Tumahimik ka na. Liu Zihao, tumigil ka na. Pupunta na ako. Huwag mong saktan si Xia Zaining. Ang ganda ng pagmamahal mo bilang isang kabit. Mag-alala ka. Bago ka dumating, hindi ko siya gagalawin, kahit isang daliri. Pero, kung gagawin mo ang mga kalokohan sa tatay ko, hintayin mo na lang siyang dalhin ang kanyang bangkay. Ay naku. Hintayin mo lang. Ang iyong maliit na kasintahan. Malapit na siyang dumating para sa'yo. Anong sinasabi mo? Ako at si Suyang.
Mga karaniwang kaibigan lang kami. Hindi darating si Suyang. Para sa akin. Ayos lang. Kaya bagay na bagay. Ako. Ngayon. Ay magpapakalma ako sa'yo. Suyang. Huwag kang magpadalos-dalos. Nandoon si Liu Zihao. Baka may inilagay siyang bitag. Suyang. Siguradong si Liu Zihao. Walang mabuting intensyon. Malinaw na ito ay isang bitag. Alam ko si Liu Zihao. Hindi maganda ang intensyon niya. Pero ginook siya. Nasa kanyang kamay. Kailangan kong pumunta. Suyang. Suyang, pakinggan mo ako. Mag-aasikaso ang bansa ng rescue. Huwag na huwag kang gagawa ng panganib. Masyadong tuso si Liu Zihao. Kung hindi ako magpapakita, tiyak na hindi siya lalabas. Ngunit, ganito na ang napagkasunduan. Naniniwala ako na hindi ako pababayaan ng bansa. CJ, tiyak na gagawin namin. Lahat para sa inyong kaligtasan. Ako muna ang lalakad. Para makahuli ng kanyang pansin. Hey, patakbuhin ko ang sasakyan ko. Siguro ay ayaw mong makita. Katawan ni Xia Zaining, kahit para sa bansa. O para sa sarili ko. Hindi ko maaring. Hayaan na mangyari kay Xia Zaining. Ginoong Long, kritikal ang sitwasyon. Nag-iisa na si Suyang. Pupunta na kay Liu Zihao. Bakit? Kababawan. Liu Qingqing, hindi mo ba alam kung gaano kahalaga si Suyang para sa bansa? Paano mo siya maaring payagang mag-isa na manganganib? Si Long Lao ay si Su ang nag-utos sa kanya na gawin ito. At si Liu Zihao ay tahasang inutusan siyang mag-isa. Ngayon, si Xia Zaining ay mapapahamak sa mas delikadong sitwasyon. Kaya hindi niyo maaring hayaan siyang magpasasa. Ginoong Long, huwag po kayong magalit. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay matiyak ang kaligtasan ni Suzu at Xia Zaining. Nakarating na ang espesyal na unit. Hintayin nating matapos ito. Tingnan ko kung paano ko kayo paparusahan. Ay. Lahat ng ito ay kasalanan ni Suyang. Mukhang parusa na ito. Di na tayo makakaiwas. Basta't walang masamang nangyari kay Suyang. Ano namang maliit na parusa yan? Ay, umaasa lang ako na sila. Mag-relax ka lang. Babalik sila nang ligtas. Ay. Zaining ah. Sinasabi ko, na sigurado akong, nasa daan na ang iyong kasintahan. Sabi mo, ano kaya? Ang nararamdaman niya ngayon, Liu Zihao. Hindi ka magtatagumpay. Sinasabi ko sa iyo ngayon, mas mabuting sumuko ka na. Sumuko? Anong dahilan mo para hikbiin akong sumuko? Ay. Xia Zaining. Naging ganito ako ngayon. Hindi ka rin makakaligtas dito. Kung pinili mo lang ako noong una, hindi sana ako magkakaroon ng ganitong away kay Sonyang na irresponsableng tao. At hindi rin sana naging gulo ang pamilya namin. Nakikita ko na talagang baliw ka na. Iniugnay mo lahat ng kabiguan mo sa iba. Nabaliw na ako. Lahat yan ay dahil sa inyo. Paano? Nandito ka pa rin ba? Nag-aalala sa iyong maliit na kasintahan. Mag-alala ka lang. Hindi ko siya hahayaang, kaya't mabilis na. Gusto kong ipakita siya sa iyo. Nang maayos. Isa-isa. Pahirapan siya. Hahaha. Sino yan? Liu Sang. Ako ang kuya ni Koizumi Taro. Si Koizumi Taro. Kayong mga hayop. Bakit kayo naglakas loob na tumawag sa akin? Liu San, huwag kang masyadong magalit. Sa salita ng mga taga-Summer. Ngayon tayo ay langgam sa lubid. Huwag mong ilagay sa sarili. Pumapapel ka na. Kung hindi, dahil sa inyo, paano naman maaring maaresto ang tatay ko ng aming angkan na Liu? Paano pwedeng mangyari na maging ganito na ngayon na naging wanted person pa ako? Alam na namin ang kalagayan mo. Kung hindi kami nagkakamali, hindi aabuti ng kalahating oras. Makikita mong ang hukbo ni Lei mula sa Xia ay ikot ka. Matapos ay nahuli. Ano? Hindi ito pwedeng mangyari. Huwag mo akong lokohin. May hawak akong hostage. Hostage? Liu Sang, akala mo.
Sa hawak mo na yan, na maliit na kutsilyo para sa tubig. Makakapagpahamak sa Thunder Squad ng Xia. Basta't malaman nila ang iyong lokasyon. Wala ka nang panahon para tumugon. Paano mo nalaman na may dala kong kutsilyo? Kami, ng Imperyo ng Sakura, ay hindi mo kayang isipin. Ano? Ngayon, handa ka na bang isaalang-alang ang makipagtulungan sa amin? Okay. Sige, sabihin mo. Ano ang gusto mong gawin ko? Madali lang. Tulungan mo kaming makuha ang hawak ni Suyang na pinakamagandang teknolohiya ng lithography. Iyan lang ang kailangan. CJ. Pangako ko sa'yo. Hahaha. Tama nga ako, hindi ako nagkamali, Liu Sang. Nasa paligid mo ang ating tao. Nandyan sila malapit sa'yo. Bibigyan ka nila ng ilang kagamitan. Kapag nakuha mo na, agad na umalis sa lugar na yon. Hoy. Bigyan mo ako ng bagay. Liu Zihao. Talaga bang tutulungan mo ang mga Sakura? Alam mo ba na ito ay pagtataksil sa bansa? Anong masama sa pagtataksil sa bansa? Mas mabuti pa yon kaysa sa ginagawa ko ngayon. Nahuli ka na, di ba? Ito ay pistol. Ang bansang ito ng mga cherry blossom. Talagang nakakuha ng pistol. Suyang. Nakikita ko na sa pagkakataong ito. Ano pa ang gagamitin mo laban sa akin? Nakuha ni Liu Zihao ang baril. Suyang. Huwag kang lumapit ah. Hahaha. Zaining ah. Nakita mo ba? Nakuha ko ang pistola. Ngayon. Kailangan kong pagdusahin si Suyang ang asong iyon. Nang mabuti. Tapos bang? Pumutok ang kanyang ulo. Hahaha. Hoy. Clean Kun. Nakuha mo na ang mga bagay. Nakuha na. Salamat, Xiao Quan. Walang anuman. Kailangan mo lang tumulong sa teknolohiya. Tinitiyak ko na ikaw ay ligtas na makakalabas sa Summer Country. Punta sa aming Cherry Blossom Country. Mag-enjoy sa kayamanan at karangalan. CJ. Kukuha talaga ako. Naniniwala ako sa'yo. Liu Sang. Ngayon mismo. Umalis ka na sa lugar na ito. Lene. Nandito na ako. Sa lugar na napag-usapan namin ni Liu Zihao. Bakit wala kahit ano dito? Hello, Liu Zihao. Nandito na ako. Sa lugar na sinabi mo. Nasaan ka na? Suyang. Akala mo hindi ko alam. Na sumusunod sa'yo. Ang Thunder Squad ni Xiagyu. Pinapaalalahanan kita. Kung magpapakasaya ka pa. Sa akin. Huwag mong sisihin. Kung magiging masyadong matindi ang galit ko. Putang ina nitong si Liu Zihao. Ang inat niya talaga. Ang galing ni Liu Zihao. Ako lang ang pupunta ngayon. Pero kung magtangkang kang gumalaw, sa buhok ni Xia Zaining, papayagan kitang mabuhay pero hindi na 3 beses. Putang ina nitong si, malapit na tapos ay nagmamalaki pa rin. Anong karapatan mong makipag-usap sa akin ngayon? Ng mga kondisyon, sa loob ng kalahating oras, may isang tao na may bitbit. Teknolohiya ng photolithography, papunta sa tabing dagat ng Qingshan. 1 segundo lang ang mali. Hintayin mo na lang nakunin ang katawan ni Xia Zaining. Ikaw. Nasa kamay pa ni Xia Zaining. Hindi ako pwedeng maging padalos-dalos. Hoy, Pangulong Liu. May pagbabago sa sitwasyon. Gusto ni Liu Zihao na ipagawa sa akin. Dala ang teknolohiya ng lithography. At itinuro na dapat. Ako na lang ang pumunta. Ano? Napakadelikado nito. Suyang. Huwag kang magpadalos-dalos. Ngayon, siya. Kailangan lang nating sundin ang kanyang mga kahilingan. Hindi ko siya dapat hayaan. Dahil nasaktan ako ng kaunti. Tama, Pangulong Liu. Ay backup ang mga teknikal na datos. At ipadala ang isang kopya sa akin. Sige na nga. Ipapasa ko na ngayon. Yung mga datos sa'yo. Pero siguraduhin mong, laging mag-ingat. Pag nakita mo si Liu Zihao, mag-isip ka ng paraan para maantala. Ng 10 minuto.
10 minuto lang. Pambansang Thunder Squad. Darating na. CJ, naiintindihan ko na. Magpapaliban ako ng oras. Ay naku, Zining Malapit nang dumating ang iyong minamahal. Para iligtas ka. Kumusta? Maghintay ka lang. Haha. Liu Zihao. Pinapayuhan kitang. Magpakaamin ka na agad. Ito na ang ikaw. Tanging daan mo. Sumuko. Sasuko na ako ngayon. May silbi pa ba ito? Wala na ang pamilya namin. Ngayon wala na akong mga daan pabalik. Lahat ng ito ay dahil sa iyo at kay Suyang. Ngayon, kukunin ko na ang mga nawala sa akin, isa-isa. Ay naku. Alam ko na naaalala mo pa rin yung hayop na yun. Pero, ngayon ipapakita ko sa'yo. Gaano siya kaepal sa harap ko? Gaano siya kapait? Suyang, pasensya na. Sana'y ako ang sisihin. Sana'y ako ang nagdulot ng pasakit sa'yo. Hoy, Pangulo Liu, Suyang, Pambansang Thunder Squad. 10 minuto. Noong nakaraan ka, huwag kailanman maging padalos-dalos. Ipagkatiwala ang misyon. Ipasa lahat sa bansa, alam mo ba? CJ, mag-alala ka. Hindi ako padalos-dalos. At saka, batay sa aming pinakabagong impormasyon na nakuha mula kay Liu Zihui, si Koizumi Taro, ay mula sa bansang Sakura, isang kilalang kontrabida. Masama ang ugali. Nakipagtulungan kay Liu Zihui. Huwag kang mag-alala. Kailangan mong maging maingat CJ, alam ko. Suyang. Ikaw, aso ka. Tinuturing mo bang lalaki ka? Akala ko hindi ka darating, nandito ka na pala. Suyang. Hindi ka dapat nandito. Hindi ka niya palalampasin. Tumahimik ka. Huwag mo siyang saktan. Anong nangyayari? Dito ka sa akin. Ang ganda ng pag-ibig niyo. Ngunit, kayo sa buhay na ito, ay nakatakdang walang kapalaran. Lanan, tama ka. Walang kapalaran. Walang kapalaran. Huwag kang mag-aksaya ng salita sa akin. Nasaan ang gusto ko? Nadala mo ba? Ang teknolohiya ng lithography na gusto mo, nasa dito na lahat. Basta't pakawalan mo siya. Ibibigay ko ito sa'yo. Suyang. Ikaw, hayop ka. Anong karapatan mong makipag-usap sa akin tungkol sa mga kondisyon? Agad na ihagis mo sa akin ang mga bagay na ito. Hindi mo siya maibigay. Suyang. Mahalaga ang teknolohiyang ito para sa bansa. Hindi dapat mapunta sa kanila. Itong mga taong ito. Tumahimik ka na. Talagang hindi ka natatakot sa akin. Sasaktan kita, ha? Liu Zihao. Ganyan. May dala akong mga dokumento. Kapag ikaw ang bihag mo, pakawalan mo siya. Huwag. Ikaw ang magiging bihag ko. Hindi lang sa utak ko, ang teknolohiya ng photolithography, at marami pang iba. Mga nangungunang teknolohiya, marami sa mga ito, ay mga bagay na hindi mo pa nakita. Mas mahalaga ako kaysa sa kanya. Parang may katwiran din siya. Ito ay, tinatanggap ko na. Huwag kang gagalaw. Suyang, umalis ka na. Umalis ka na agad. Suyang, grabe, sobrang care niya kay Xia Zining. Pagkatapos ay papahiyain ko siya mamaya. Siguradong hindi siya tatanggi. Ganyan. Maglalaro tayo ng maliit na laro. Kung mapaparamdam mo sa akin ang kasiyahan. Sa kasunduan mong ibibigay, hindi rin masama. Anong laro ang nilalaro mo? Ay naku, napakadali. Gusto ko lang sanang patunayan. Kung gaano mo kamahal. Xia Zining. Lizho, ito ay para pahiya si Suyang. Hindi ko dapat hayaan na madamay si Suyang dahil sa akin. Suyang, huwag mo na akong alalahanin. Umalis ka na. Umalis ka na. Akala mo ba talaga
na hindi ko kayang labanan si San. Ay. Liu Zihao. Huwag kang magpadalos-dalos. Sang-ayon ako sa kondisyon mo. Sabihin mo. Anong pagsusulit? Suyang, ito ay isang bitag ni Liu Zai. Hindi mo dapat iyon sinang-ayunan. Ay naku, Suyang. Dapat sana ay ganito ka na. Kaya, simulan na ang laro. Halika. Magsimula ka sa pagyuko sa akin. Ano ba yon? Pinapakiusapan kitang yumuko sa akin. Noong nasa paaralan tayo noon, pinilit mong gawin, sa harap ng buong paaralan, at mag-sorry sa akin. Ngayon, panahon mo na. Halika, yumuko ka sa akin. Thunder Squad, makalipas ang ilang minuto, darating na sila. Kung hindi ako luluhod, maaaring mapahamak si Zining. Bakit? Kahit ganitong maliit na hiling, hindi mo magawa. Mukhang. Hindi ka rin naman talaga mahal. Sixya Zining nakaklase. Kaya ngayon, mas gusto ko pa rin. Tawagan si San. Ay. Huwag kang padalos-dalos. Pinangako ko ang mga kondisyon mo. Hindi. Suyang, huwag mong alalahanin ako. Huwag kang yumuko. Isara mo ang bibig mo. Sige, ayos lang. Ako yuyuko na. Suyang, hindi ka ba magaling? Karapat-dapat ka dyan. Sino yan? Sino ang tumatawag sa akin? Hello, Kozumi-kun. Nakuha mo na ba ang mga bagay? Nakuha na. Yung batang yon. Nakuha ko na siya. Anong gagawin mo sa kanya? Ang gusto ko ay ang bagay. Kunin mo na agad at umatras. CJ, kukunin ko na mula sa batang yon. Kumuha ng bagay. Kapag nakuha mo na, agad kang pumunta sa daungan ng Haicheng. Dadaling kita palayo. Sige, Xiao Quan-kun. Mukhang, walang oras ngayon. Pagbutihin mo ang pagdurusa. Si Suyang na batang ito. Tapos na ang oras. Anong hinihintay mo pa? Magpatira pa ka na sa akin. Talagang gusto mong bigyan siya ng 3. May sakit ka ba? Anong ginagawa mo? Sige na. Walang anuman, walang anuman. Walang anuman, huwag kang matakot. Walang anuman, huwag kang matakot. Suyang. Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari ngayon. Walang anuman. Tungkol sa nangyaring ito, ako ang nagdulot. Sinenyasan kita. Dapat lang. Huwag mong isipin ng ganyan. Tungkol sa bagay na ito. Lahat ito ay dahil kay Liu Zihao. Sa anumang kaso, ang mga bagay ay tapos na. Walang dahilan para mag-alala. Ikaw, mabilis, bumalik ka na at magpahinga. CJ. Mabilis, isuot mo na. Okay. Kakaiba. Matapos ang lahat ng ito, ang simpatsya ni classmates siya, bakit hindi pa rin umaabot? Mukhang kailangan kong pumunta at itanong kay Ginoo Liu at sa kanila kung ano ang nangyari. Ning, ayos ka lang ba? Narinig ko na. Hinold up ka ni Liu Zihao. Natatakot na ako para sa'yo. Ayos lang ako. Wala akong anuman. Sa pagkakataong ito, salamat kay Suyang. Oh, yung nangyari sa baba dati. Yung lalaking nagalit sa'yo. Sino pa ba kundi siya? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka pa marunong lumabas ng ganito karaming bagay. Kilala mo sila? Hindi. Siya pala yun. Di ba't klasik na eksena yon? Bayani na nililigtas ang magandang babae. Mali yun. Hindi mo naman. Siya nagustuhan, di ba? Tandaan ko, na may sinabi. Na kung magustuhan ko siya, aso na ako. Huwag kang magbiro. Wala akong ganoon. Sinasabi pang wala. Tingnan mo ang mukha mo, pula na hanggang taina. Ay naku, huwag nang magsalita pa. Kung magsasalita ka pa, magagalit na ako. Sige na, sige na. Ayoko nang magsalita. Hoy. CJ, pupunta na ako agad. Ning, may konting bagay ako dito. Kailangan kong lumabas saglit. CJ.
Bakit ang bilis mong pinapunta rito ako? May nangyari ba? Ay naku. Kumusta, classmate Lin? Sa wakas, dumating ka na. Sa totoo lang. Si Suyang at Zaining, maaari na ring ituring na nagkasama sa hirap. Ngunit ang antas ng simpatsya ni Zaining ay hindi pa umabot sa pamantayan. Nakatigil. Kaya, ano ang kasalukuyang antas ng simpatsya ni Ningning? Ilang porsyento? 79%. 9%. Talagang hindi dapat. Mali. Suyang, hindi ka siguro nakapagpaalam kay Ningning, di ba? Pagpapahayag. Mukha mong ganito. Siguradong hindi mo pa nasabi kay Ningning. Nasa ganitong sitwasyon na kayong dalawa. Hindi ka pa talaga nagsasalita. Talagang matigas ang ulo mo. Paano ko nakalimutan? Ang ganitong mahalagang hakbang. Nakakainis. Ngayon. Agad na pumunta. Mag-ayos ng isang plano ng panliligaw. Para kay Suyang at Zaining. Mag-ayos ng isang hindi malilimutang seremonya. Ano ito? Kailangan pang magdaos ng seremonya para sa pag-amin. Kung hindi. Sige na. Hindi pwede. Tama iyon. Kailangan mong pumunta. Suyang. Ano ba talaga ang nangyayari? Napaka-misteryoso. Malalaman mo rin agad. Huwag ka munang bumukas ng mata. Naintindihan ko. Hindi ako magbubukas ng mata. Suyang. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Siguro, gusto mo lang akong lokohin. Sigurado ako dyan. Mga tulad niya na tuwid na lalaki. Tiyak na hindi marunong makipagromansa. Ilang sandali pa ba? Suyang. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sandali na lang. Magsabi ka pa ng 10 bilang. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hi. Oh wow. Suyang. Paputok. Ang ganda. Suyang. Ang paputok na ito. Ang ganda talaga. Engan. Ikaw, anong ginagawa mo? Kaklase kong si Suay. Mas maganda pa ang paputok. Hindi ka matutumbasan. Ay naku. Nakakainis ka. Madulas ang dila. Suyang. Ano ba ito? Ginoong Su. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Sundin mo siya, sundin mo siya. Magkasama, magkasama. Magkasama, magkasama. Sige, handa ako. Oo. Binabati ang may-ari. Natapos ang huling misyon. Gyoza Sixia Zaining. Nakuha ang 100% na tiwala. Makukuha ang gantimpala. Teknolohiya sa maikling paunang babala sa lindol. Sa wakas natapos na ang misyon. Sa gantimpalang ito, ang buhay ng ordinaryong tao ay mas magiging ligtas. Ay naku. Tayo, sa wakas ay nagtagumpay na. Nga, tingnan mo silang dalawa na magkasama. Talagang masaya ako. Sa wakas ay natapos na ang misyon. Maaari na tayong magpahinga ng mabuti.